Ang kwento ay nagsisimula sa kaharian ng Versailles na isang bansa kung saan karamihan ng mga tao ay mga manggagamot. Sa bansang ito, ang mga manggagamot ay nakahati sa tatlong ranggo. Ikatlong rate kung sila ay nakakapagpagaling lamang ng minor na mga sugat. Ikalawang rate kung sila ay nakakapagpagaling na lubusan sa apektadong tao. At unang rate kung sapat ang kanilang kapangyarihan upang mapabuti ang mundo. Mahalaga ang mga manggagamot sa ekonomiya ng bansang ito kaya ang pangunahing akademya ay may tanging trabaho lamang na magturo ng sopistikadong mahika ng pagpapagaling, tumulong sa mga estudyante na makakuha ng kanilang mga lisensya upang masisimulan nila ang kanilang paglalakbay bilang opisyal ng mga manggagamot. Gayunpaman sa mga sulok ng kahariang ito ay may mga nayon at mga slum kung saan hindi pa ipinakilala ang ganitong formal na edukasyon na ibig sabihin, ang mga tao roon ay walang lisensya para sa pagpractice ng pagpapagaling. Sa isa sa mga nayon ito nakatira ang ating bida na si Zenos at ang kanyang kapatid na elf na si Lily na parehong nakikipaglaban para mabuhay sa kanilang hindi magiliw na buhay habang naninirahan sa isang sira-sirang bahay. Si Zenos ay isa ring manggagamot at bagamat wala siyang lisensya para sa practice ng pagpapagaling. Hindi ito naging hadlang upang hindi niya matulungan ang mga tao sa kanyang bayan na hindi kayang magbayan sa opisyal na mga manggagamot. Nagsisimula ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang tao sa kanilang bahay. At pagkatapos ay lumalabas siya para sa isang bahay bisita at iniwan si Lily na mag-isa sa sira-sirang barong-barong kung saan sabik siyang naghahanda sa pagluluto ng hapunan para sa kanyang kapatid. Ilang segundo lamang matapos umalis si Zenos at isang espiritu na nagngangalang Carmela ang biglaang dumalaw kay Lily. Nais matikman ang kanyang luto at ipinahayag din na siya ay kanilang kasama sa bahay at nais lamang batiin siya na magandang umaga bago bumalik sa kanyang kwarto. Sa sandaling umalis si Carmela, isa pang batang babae na nagngangalang Zophia ang pumasok. Tinatawag si Zenos at nasunog ni Linga na nais din nagamutin siya ni Zenos base sa kanilang pag-uugali. Mukhang parehong may pantingin sina Linga at Carmela kay Zenos at huwag nating kalimutan ang nakababatang kapatid na si Lily na nagsumpa na balang araw ay magiging asawa niya. Gayunpaman habang nakaupo sina Linga at Carmela ay biglang sumugod sa pinto ang isa pang babae na nagngangalang Lou. Inaangkin na dumating din siya para sa ilang pang-araw-araw na aliwan. Hindi pa man nagsisimula ang kwento ay mayroon ng harem si Kuya at habang sabik na nakaupo ang mga babae, patuloy na mahinahon na nagluluto si Lily para kay Zenos at tinanong ang mga babae kung balak pa nila makikisalo sa hapunan mamaya. Nang sumagot sila ng oo ay natuwa si Lily at sinabing inaasahan niya magbahagi ng pagkain sa grupo. Naalala ni Lily na kailangan niyang isampay ang labada at lumabas siya at sinabihan ng mga babae na bantayan ang palayok. Subalit sa halip na magbantay ay kumain ang mga babae ng lahat ng nasa loob nito. Samantala si Lily ay lumabas para magpahinga habang nagsasampay ng mga damit at nakatulog habang iniisip si Zenos. Sa loob ay pinag-uusapan ng tatlong babae kung sino ang dapat sisihin sa pagkain ng hapunan ni Zenos at nagplano silang magluto ng kaparehong pagkain bago siya bumalik. Gayunpaman ay nagising si Lily at may banta sa tono at hiniling niya ipaliwanag nila kung bakit magulo ang kusina. Nagtangka ang tatlong babae na magpalusot at sinasabing masyadong komplikado ito para ipaliwanag, ngunit naaninag ni Lily ang kanilang mga kasinungalingan. Binigyan niya sila ng isang huling pagkakataon na sabihin ang katotohanan o harapin ang mga kahihinatnan. Si Zophia ang hunang bumigay sa ilalim ng presyon at hinamin na kinain niya ang nilaga dahil mabango ito. Hinangkin naman ni Linga na kumilos mag-isa ang kanyang mga kamay at bibig. Habang si Loa na mas diretso ay walang hinalok na palusot at basta na lamang pinuri ang pagluluto ni Lily. Habang nagninit-ngit sa galit si Lily at nagtataka ang tatlong babae kung paano sila makakalabas sa sitwasyong ito. Habang nagtuturuan ang mga babae at naging tungkol naman kay Zenos ang kanilang pag-uusap at nagsimula silang mangarap tungkol sa mga bagay na ipapagawa nila sa kanya pagbalik niya. Binanggit ni Linga na magaspang ang balahibo sa kanyang buntot at nais niyang himasin ito ni Zenos dahil madalas daw niya itong gawin. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Lua na nagtalo na hindi kailanman magpasaya si Zenos kanino man maliban sa isang six-pack na bedmama katulad niya. Habang nagtatalo ang dalawa kung sino ang mas gusto ni Zenos, si Zophia na tanging rasyonal at bahagyang baliw na beast girl ay pinatatahimik sila na sinang-ayunan ni Lily. Inihisip ni Lily na magagalit si Zenos kung makikita niyang nag-aaway sila. Ipinahayag ni Lily ang kanyang pag-asang magkasundo sila lahat dahil tunay niyang nais na magkakasama sila sa hapunan. Naintindihan ng tatlong beast girls ang damdamin ni Lily at doon ay humingi sila ng paumanhin sa kanya at nangakong tutulong sa paghahanda ng hapunan. Ngunit wala nang sangkap si Lily para magluto ng isa pang batch at sa puntong iyon, bumababa si Carmela at nang malaman na kinain ng tatlong baliw ang lahat ay nagbanta siyang kukunin ang kanilang mga kaluluwa bilang parusa. Napagpasyahan ni Lily na patawarin sila sa kondisyon na dalhin nila sa kanya ang mga sangkap. Masayang pumayag ang mga babae at nagmamadaling umalis upang takasan ang galit ng taong nadadalit. Pagkaalis nila ay umupo si Carmela kasama si Lily at pinayuhan siyang huwag maging masyadong madali sa mga ito dahil magdudulot lang sila ng gulo. Subalit iginihit pa rin ni Lily na makisama sa lahat at kasama na si Carmela na umaasa siyang maghahanda siya ng hapunan bago bumalik si Zenos. Samantala pauwi na si Zenos nang mapansin niya ang isang beast girl na nakakapit sa kanyang tiyan dahil sa sakit. Hinayla siya ng isang mataas na noble sa buhok at sinembunan dahil sa pagtakas mula sa kanyang bahay na inihayag na siya ay kanyang alipin.
Dinala niya ito pabalik sa sementeryo at ipinahayag ang kanyang pagkakasuklam sa isang demyuman katulad niya. Sinabing ang isang marumi katulad niya ay nararapat lamang ilibing sa isang hamak na libingan. Sinaptan niya ito laban sa isang libingan nang bigla may madilim na aura na umangat mula rito at pumasok sa kanya nang hindi niya namamalayan na patuloy siya sa pagsipa dito. Habang kumikilos ng walang kontrol ay umatake si Teal sa Noble gamit ang kanyang mga kuko, ganap na walang kapangyarihan laban sa kanya at wala nang nagawa ang lalaki kundi tumakas sa kabaligtarang direksyon matapos siya na masugatan. Sa pagtakas ay nakatagpo niya si Zenos sa daan. Hindi alam kung sino ito at sinabi ng Noble kay Zenos na nabaliw ang kanyang alipin at tinatake siya. Nagmamakawa siyang tulungan siya ni Zenos at hindi nagtagal ay dumating si Teal upang tapusin ang trabaho. Sa pagmamasid na mabuti ay napansin ni Zenos ang malakas na puwersa na madilim na enerhiya mula sa katawan ni Teal at agad na ninais malaman kung ano ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Sa pagtatanong ay hinamin ng Noble na sila ay nagtatrabaho lamang sa pagsasaka at pagkatapos nito, hinikayat niya si Zenos na dalhin siya sa ospital dahil sa kanyang mga sugat. Nag-alok pa siya na babayaran niya si Zenos kung maalis niya si Teal. Sa sandaling ito habang malapit na bumatafe si Teal ay dinala ni Zenos ang lalaki palayo. Nagsalita ang amo ni Teal at kinibubutos kay Zenos na parusahan siya ngunit hindi ito nais gawin ni Zenos. Hikinagalit ito ng mayamang lalaki na naniniwala ang kawalang aksyon ni Zenos ay maaaring humantong sa kamatayan ng isang aristokrat. Hindi niya pinansin ang buhay ni Teal at sinasabing siya ay basta isang alipin na maaaring niyang palitan anumang oras at nang marinig ito, tiniyak ni Zenos sa duwag na lalaki na pantay-pantay niyang pinahahalagahan ang bawat buhay. Hikinagalit ito ng amo na nais malaman kung sino nga ba talaga si Zenos. Sa tugon ay buong kumpiyansa inihayag ni Zenos na siya ay isang manggadamot, bago halos tamaan ng malaking bato na ibinato ni Teal at biglang pinalakas ni Zenos ang kanyang kamay at pinagpira-piraso ang malaking bato. Hikinagulat ito ng amo ni Teal hanggang sa buto. Gayunpaman ay patuloy niyang nasaksihan kung gaano kabilis subukang umatake ni Teal kay Zenos, ngunit nahulaan ni Zenos ang bawat kilos niya at itinulak siya sa pader nang hindi siya hinahawakan. Dahil dito ay gumuho ang gusali mismo sa ibabaw ng amo ni Teal. Swerte pa rin siya at nakaligtas siya sa pangyayari at ilang sandali pagkatapos ay nagkamalay si Teal at sinubukan na bumangon. Nang makita ni Zenos ang masaklap niyang kalagayan ay dali-dali siyang tumulong dito, kaso napagtanto niyang sinapian siya ng demonyo. Hinayaan niyang kadatin siya nito at ginamit ang pagkakataon upang padalingin siya sa lahat ng kanyang mga sugat at sa pagsapi ng demonyo na naging dahilan upang mawalan siya ng malay at iniwan si Zenos na nagtataka kung anong uri ng pagsasaka ang ginagawa niya upang masapian ng demonyo. Hindi nagtagal ay pinagyaban niya na nagapi niya ang demonyo at habang nangyayari ang lahat ng ito, nanunood sa shock ang amo ni Teal ay lubos na kumbinsido na si Zenos na ay isang tunay na manggadamot dahil dito ay nakiusap siya kay Zenos na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit binanggit ni Zenos na tapos na ang kanyang oras at hinimok siyang bumalik kinabukasan. Gayunpaman ay nagpahayag ang amo ni Teal na aalis na siya bago pa dumating ang kinabukasan at inibutos kay Zenos na pagalingin siya kaagad. Pero idinigit ni Zenos na mangyayari lamang ito kung magbabayan siya ng dagdag. Sa pagmamadali ay hinagis ng amo ang isang bag ng mga barya sa kanya na umaasan ito ay higit pa sa sapat. Ngunit sinabi ni Zenos na hindi ito sapat. Nang marinig ito ay nagalit ang amo ni Teal na lalo na't ang presyo na inalok niya ay higit pa sa sapat para sa serbisyo ng isang manggagamot. Bago pa man makapagsalita ulit ang amo ay binanggit sa kanya ni Zenos na hindi siya isang lisensyado na manggagamot kundi isang underground healer. Nang marinig ito ay nagtaka ang amo ni Teal kung mayroon nga bang manggagamot sa underground. Hindi nagtagal ay hiniling niya na isama si Teal bilang bahagi ng bayad at nang walang pag-alinlangan. Umayag siya at hiniling kay Zenos na pagalingin siya agad. Ibinigay sa kanya ang mga dokumento para sa pagmamay-ari kay Teal. Pagkatapos ay nagkamalay si Teal at nagulat na makita si Zenos sa tabi niya. Tinanong niya kung sino ito at ipinakilala ni Zenos ang kanyang sarili at sinabi rin niya kay Teal na binili niya siya at inihayag naman ni Teal ang kanyang pangalan sa kanya. Bilang unang utos niya sa kanya bilang bagong amo at inutusan niya si Teal na magsuot ng kanyang damit pagsilang. Na ikinagulat ang husto ni Teal dahil hindi niya maaaring suwian ang kanyang amo at napilitan siyang sundin ito. Matapos niyang gawin ito ay sinuri ni Zenos ang kanyang katawan at natuklasan na may problema siya sa gallstone sa kanyang katawan. Agad niya itong dinadamot at dinurog ang bato sa likabok at ang paraan ng kanyang paggawa nito ay labis na ikinamangha ni Teal, lalo na dahil nagawa niya ang mahika ng walang anumang tiyan o komplikadong pamamaraan. Bagaman patuloy na pinag-uusapan ito ni Teal at doon ay nagtataka si Zenos kung bakit labis siyang natutuwa sa isang bagay na para sa kanya ay pangkaraniwan lang. Nagpasalamat siya kay Zenos sa pagpapagaling sa kanya at nagtanong kung paano siya makabawi. Nang hindi nagaksaya ng oras at doon ay binanggit ni Zenos na mayroon siyang ipapagawa sa kanya. Sa una ay inakala ni Teal na nais ni Zenos na bumuo ng ilang bala kasama siya. Ngunit ipinakita lamang niya ang pahina ng isang libro at hiniling na tulungan siya ni Teal na hanapin kung ano ang nasa loob nito. Pagkaraan ng maikling panahon ay nakakita si Teal ng ilang dahon na kiniabot ang mga ito sa kanya at nang makita ito ni Zenos, labis siyang natuwa at pinasalamatan niya si Teal dito at tinalok siya ng kanyang kalayaan bilang kapalit. Inunit pa niya ang mga papel ng pagkalipin ni Teal at sinasabing nabayaran na niya ang pagligtas sa kanya.
Bagamat masaya si Till sa pagiging malayang babae at wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya ngayon, gayunpaman ay determinado siyang alamin ito at umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaalam ito kay Zenos tapat nalaman na niya. Nang marinig ito ay walang problema si Zenos dito at hiniling din niya na bumisita si Till sa kanya kung siya ay masaktan para magamot niya ng libre. Kinagabihan ay bumalik si Zenos sa kanyang bahay at sinalubong siya ng mga babae na tila masaya-masaya sa kanyang pagdating. Ilan sa kanila ay kakabili lamang ng ilang prutas at isda. Napansin pa ng isa sa kanila na tila nakakilala siya ng bagong babae subalit hindi ito pinansin ni Zenos at bago maganda ng hapunan, nagalok ang isa sa mga babae na gumawa ng itim na tsa para sa kanilang lahat at mukhang masaya si Zenos tungkol dito. Naalala ni Zenos ang panahon noong siya ay kasapi ng kilalang Golden Phoenix na naging isa sa pinakamalakas na adventure party sa buong kaharian. Isang araw ay sinabi ng pinuno ng party na si Estan kay Zenos na ayaw na nila ng isang mahirap na nakatira sa slums sa kanilang grupo. Binigyan siya ni Estan ng isang gintong barya bilang bayad sa pagpapalis sa kanya. Binanggit pa ni Anna wala namang silbi si Zenos at mas mabuti raw na wala siya sa grupo at naguguluhan si Zenos dahil malakas siya manggagamot at matagal na siyang tumutulong sa party mula na mabuo ito. Pero pinagtawanan lang siya ni Estan at ipinaliwanag na isa lang siyang mahirap na nag-aral ng sarili at wala namang opisyal na lisensya bilang healer, kaya wala siyang kwenta na tinitigan ni Zenos si Estan at sinabi na akala niya ay magkaibigan sila. Pero tinawanan lang siya ng mga kasama ni Estan at nilalait siya at binabanggit na isa lang siyang meat shield para sa kanila at wala nang iba pa. Sabi ni Anna na yung sila na ang pinakamalakas na party sa kaharian ay para na silang mga sikat na tao at hindi raw magandang tignan na may mahirap na kasamang tulad niya sa grupo ng mga aristokratang maharlika. Idinagdag pa ni Anna sapat na raw ang gintong barya para makalis siya kahit saan at huwag na raw siyang magsalita tungkol sa pagiging bahagi niya ng party nila. Napantanto ni Zenos na binibigyan siya ng pera para manahimik, kaya tumayo siya at umalis na silid habang iniisip kung ano na ang gagawin niya sa buhay niya ngayon at habang pag-alagala siya, bigla niya narinig ang ingay ng isang taong nahihirapan at agad niya itong pinuntahan para alamin. Nakita niya ang isang lalaki at isang babae na pilit pinapakalma ang isang elf na alipin para maibenta ito sa isang panit na maharlika. Lumaban ang alipin na elf at nagtangkang tumakas kaya pinapunish siya ng lalaki sa binti at nilapitan siya ng lalaki at hinawakan sa kwenyo. Pero matapang ang elf at kinagat ang kamay ng lalaki na lalo tuloy itong nagalit. Kumuha ito ng isang patalim at sinaksak ang elf sa tiyan at nainis ang babae at tinawag si Zenos na tanga dahil sinira raw nito ang paninda nila. Pinanood lang ni Zenos ang pagtatalo nila habang nakahandusay sa isang lawa ng dugo ang alipin na elf, nagpasya siyang mabilis na makialam. Inalok niya sila ng gintong barya kapalit ng alipin na elf at agad itong tinanggap ng babae dahil akala nila ay mamamatay na rin ang elf. Mabilis na nawala ang dalawa sa dilim habang si Zenos ay nagsimulang suriin ang sugat ng babae. Akala ng slave girl na patay na siya pero dahil si Zenos ay isang kahanga-hangang manggagamot, mabilis niyang pinagaling ang elf hanggang sa bumalik ito sa kumpletong kalusugan. Gulat na gulat ang slave girl dahil hindi man lang niya naramdaman ang paghilom ng sugat niya at nagpasalamat siya kay Zenos sa kanyang tulong. Nagpakilala siya bilang Lily at agad na nag-alala tungkol sa gintong barya na ginastos ni Zenos para bilhin siya. Napansin ito ni Zenos at sinabi niya kay Lily na huwag na siya mag-alala dahil wala naman iyon sa kanya. Ang totoo ay hindi rin niya gustong manatili ang barya na galing pa sa isang katulad ni Estan. Tinanong ni Lily kung sikat na manggagamot ba si Zenos pero sagot niya ay isa lamang siyang walang pangalan na ni hindi pa nga lisensyado bilang healer. Tinanong niya si Lily kung saan ito nakatira pero sumagot si Lily na siya ay gutom at walang tirahan. Nagpasya si Zenos na kupupon siya at dinala ito sa isang maliit na tavern at bumili siya ng mas maayos na damit at mainit na pagkain para kay Lily. Habang gutom na kumakain si Lily at tinanong niya si Zenos kung hindi ba siya kakain, sumagot siya na hindi siya gutom pero ang totoo wala na siyang pera para bumili ng pagkain. Habang iniisip niya kung paano makakahanap ng trabaho ay pumasok sa tavern ng isang lalaki na mukhang isang lizard man at humingi ng tubig. Umupo ito sa isang upuan at habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang braso na may butas na parang tama ng bala. Nilapitan siya ni Zenos at sinuri ang kanyang sugat sabay sabing wala itong dapat ipag-alala dahil desdes lang iyon. Akala ng lizard man na kung sino si Zenos pero bago pa siya makapansalita at tinaas na ni Zenos ang kanyang mga kamay at nagsimula ng healing spell na agad na nagpagaling sa sugat ng lizard man. Nagulat ang lizard boy pero natuwa rin siya kaya agad niyang inabutan si Zenos ng kaunting pera bago umalis sa tavern. Medyo naguluhan si Zenos dahil iyon ang unang beses na binayaran siya para sa pagpapagaling ng isang tao. Sabi ni Lily na normal lang naman iyon dahil karaniwan ang naniningil ng bayad ang mga healer. Napagpasyahan ni Zenos na simula ngayon ay mamumuhay siya sa ganitong paraan at magbubukas ng sarili niyang klinik. Ang problema lang dahil galing siya sa slums ay halos imposible para sa kanya na kumuha ng legal na lisensya. Ibig sabihin ay kailangan niya maging isang underground healer na illegal ang operasyon. Mukhang masaya naman si Lily sa desisyon niya at nangakong tutulungan siya habang buhay. Ayaw sanang idamay ni Zenos ang isang batang katulad ni Lily sa ilegal na gawain pero dahil ayaw din niya iwanan ito, humayag siyang isama muna siya.
Dinala niya si Lily sa isang abandonadong bahagi ng bayan kung saan karamihan sa mga bahay ay sira-sira at walang ibang tao sa paligid. Tinanong ni Lily kung bakit sila nasa ganong lugar at sagot ni Zenos na kailangan nilang lumayo sa sentro ng bayan para hindi sila mahalata. Sinabi niya na naghahanap siya ng matinong bahay na maaari nilang tawaging tahanan. Sa wakas ay nakakita sila ng bahay na hindi naman din noon kasama ang kalagayan at sinimula ni Zenos ang pag-iinspeksyon sa buong bahay. Kahit medyo wasak na ito ay masaya na siya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng bubong sa kanyang hulo na isang bagay na hindi niya naranasan noong nasa dati pa siyang party. Ginamit naman ni Lily ang kanyang light magic para maliwanagan ang paligid habang sinusuri ni Zenos ang bawat sulok. Habang nag-iinspeksyon sila ay bigla silang nakasalubong ng isang wraith na walang iba kundi si Carmela mismo. Agad na nagtago si Lily sa likod ni Zenos sa kinihisip na ito na ang kanilang katapusan dahil ang mga wraith ay kilala bilang pinakamalalakas na undead monsters na may tinatawag na touch of death. Numiti si Carmela na makakita ng mga sariwang biktima na kusang pumasok sa kanyang palasyo at agad siyang nagpasya na umatake. Pero kalmado lang si Zenos at nagcast ng healing magic na agad na nagpa-disappear sa mga braso ni Carmela. Nagulat si Carmela na may isang tao na lumalaban sa kanya, habang si Lily naman ay nakatingin kay Zenos na may pagtataka. Tinatanong kung paano niya nagagawang lumaban sa isang wraith. Naguguluhan si Zenos at sinabing hindi naman niya nakikita malaking bagay iyon dahil nakalaban na raw siya ng daan-daang wraith noon. Lumalabas na sa tuwing gusto ni Anna malibang ay pinapadala niya si Zenos sa pinakamalalalim na dungeon kung saan pinilit siya lumaban sa mga wraith. Doon niya natutunan na mahina pala ang mga wraith sa kanyang healing magic. Balik sa kasalukuyan ay humingi ng paumanhin si Zenos kay Carmela pero binanggit niyang gusto lang naman niya manatili doon at sisikapin niyang hindi siya istorbohin. Huling umatake si Carmela pero madali siyang naitaboy ni Zenos. Nainis si Carmela dahil siya ang reyna ng mga wraith at wala pang tao na naglakas loob na harapin siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumawag siya ng maliit na hukbo ng mga wraith para labanan si Zenos. Pero masyadong malakas si Zenos para sa kanila at nagcast siya ng high heal na agad nagpuksa sa lahat ng mga mababang level na wraith kaya't naiwan si Carmela na nag-iisa. Muling humingi ng paumanhin si Zenos sa kanyang pagpasok at nagtanong kung maaari siya makahingi ng kahit isang silid para magbukas ng kanyang cleanup. Napantanto ni Carmela na kakaiba si Zenos kaya pumayag siyang ibahagi ang espasyo. Pero iginiit niya ni kalabang palapag ay kanyang pribadong lugar at bago siya biglang naglaho. Lumipas ang ilang araw at unti-unti na laging mukhang isang klinik ang kanilang silid habang inaayos nila ang mga huling detalye. Tinanong ni Lily kung kailangan ba nilang mag-anunsyo pero sinabi ni Zenos na hindi na kailangan. Saktong pagbukas ng pinto at pumasok ulit ang lizard man na nagpakilala siya bilang Zon at sinabi kay Zenos na kasama niya layo ng kanyang kapatid. Tiningnan ng kapatid si Zenos at tinanong kung kaya ba nitong gamutin ang sugat sa kanyang braso. Napansin ni Zenos na tila natamaan ang braso ng babae ng isang magic poison bullet at lubusan ng na-infect ito. Sinabi niya na kailangan ng putulin ang braso dahil patay na ito at tinanong ng babae kung magkano ang bayad at binanggit ni Zenos ang halagang $100,000. Nagulat si Zon at nagalit dahil sobra raw iyon kumpara sa normal na presyo para sa simpleng pagputol ng braso. Pero pinakalma siya ng babae at ipinaliwanag na matalino si Zenos at alam siguro nito na siya si Zafaya, ang pinuno ng Lizard Clan. Ang totoo ay hindi alam ni Zenos kung sino siya pero narinig na niya ang pangalan noon. Alam niya na isa si Zafaya sa mga pangunahing pinuno sa slums na kilala sa pagnanakaw mula sa mayayaman at pagtulong sa mahihirap. Tinanong ni Zafaya kung paano niya naipaliwanag ang ganoon kataas na presyo. Sumagot si Zenos ng tuyo na ang pag-regenerate ng bagong braso at nakangailangan ng malaking enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Zafaya at nagtanong kung anong ibig sabihin nito sa regenerate. Naguguluhan si Zenos sa ipinaliwanag na puputulan niya ang braso niya at bibigyan siya ng bago. Nagulat si Zafaya pero sinabi niya na kung kaya talaga ni Zenos na gawin iyon na babayaran niya ito ng hinihinging halaga. Agad na pinapahigi siya ni Zenos sa mesa at dinamit ang isang ethereal scalpel para putulin ang patay na braso at pagkatapos ay ni-regenerate niya ito ng isang bago. Nagulat si Zenos na malaman niya na karaniwan palang hindi ginagawa ng mga healer ang ganitong klase ng pagpapagaling. Samantala ay taos-puso na nagpasalamat si Zafaya sa kanya sa tulong na ibinigay niya at sinabi ni Zafaya na malamang magpapadala pa siya ng mas maraming tao kay Zenos para magpadamot. Lumipas ang ilang araw at isang gabi matapos damutin ang mga pasyente, naupo si Zenos para uminom ng tsaa kasama sina Carmela at Lily. Tinanong ni Lily na bakit laging sugatan ang mga lizard people kapag pumupunta sila dito para magpadamot. Ipinaliwanag ni Zenos na may 3 grupo sa underground slums na laging naglalaban-laban ang mga lizard people, ang mga orc at ang mga furry. Bigla niyang naramdaman na may paparating at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang grupo ng furries kasama ang isang demi-human na babae na nagpakilala bilang Linga, ang pinuno ng mga furries. Alam ni Zenos na si Linga ang humahawak sa lahat ng operasyon sa sugan sa lugar at kilala bilang isang tirano. Sinabihan niya si Linga na sarado na sila para sa araw na iyon, pero kung emergency ay maaari niya silang tingnan.
Tumawa si Linga at binanggit na kahit ilang ulit nilang talunin ang mga lizard people at bumabalik pa rin ang mga ito na parang bagong-bago dahil sa pagdadamot ni Zenos. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng malaking palakol at lumapit kay Zenos, sinasabing papatayin niya ito para hindi na ito makakatulong sa mga lizard people. Sumugod siya pero nabasag ang kanyang palakol ng tamaan ng shield na nakapaligid kay Zenos. Nagumpisa ring umatake ang ibang furries pero wala itong epekto sa kanya dahil hindi nila siya matamaan at sinimulan nilang sirain ang buong klinik at sinubukan ni Zenos na pigilan sila pero hindi sila nakinig. Biglang yumitaw si Carmela na galit dahil sinira nila ang kanyang tahanan at nang makita ng mga furries ang isang galit na wraith, halos mapaihi sila sa takot pero bago pa man sila mapatay ni Carmela ay pinigilan siya ni Zenos at sinasabing ang klinik na ito ay para magligtas ng buhay, hindi para kumitil. Nagpa siya si Carmela na hayaan na lang siya at bumalik na sa itaas, samantala ay agad na napaluhod si Linga sa sahig at humingi ng tawad dahil alam niya ang isang tao na kayang labanan ng isang wraith ay kayang burahin silang lahat ng mga furries sa isang iglap. Sinabi ni Zenos na huwag na sila mag-alala tungkol doon at napagtanto niya na malamang ay magkakaroon na naman siya ng panibagong grupo ng mga pasyente para sa kanyang klinik. Matagal-tagal na ring lumago ang klinik niya dahil tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasyente mula sa grupo ng mga lizard at mga mabuhok na nilalang. Bukod pa sa kanila ay dumating na rin ang isa sa mga orc at sinabi kay Zenos na may sakit ang kanilang pinuno na si dakilang Lady Low at gusto niya ipasuri ito kay Zenos. Sinabi ni Zenos na dalhin na lang si Lady Low sa klinik pero tumanggi ang orc dahil hindi raw makakadalaw si Lady Low sa ngayon. Laging may mga lizard at mabuhok na nilalang sa paligid at nagdadala ng mga regalo at nagtayo ng mga istruktura. Hindi raw kayang isusugal ni Lady Low ang pagpunta sa lugar na napapalibutan ng maraming kaaway. Napabuntong hininga na lang si Zenos at nagpa siya na sumama na lang sa orc papunta sa kanilang lungga. Naglakad siya sa loob ng madilim na kuweba hanggang sa makarating siya sa isang malawak na bakana kung saan nakita niya ang isang magandang babaeng muskulado na nakaupo sa trono at napalibutan ng mga orc. Nagpakilala siya pero sinabi ni Lo na kilala na niya ito dahil hindi raw mapigilan ng mga lizard at mabuhok na nilalang ang kakasabi tungkol sa pagiging sigma ng bagong underground healer. Nairita si Zenos dito dahil ayaw niya maging sentro ng atensyon ng klinik niya baka raw magkaroon pa siya ng problema sa mga autoridad dahil wala naman siyang lisensya. Tinanong niya kung ano ang problema ni Lady Lo pero sa halip na sagutin siya at hinamon siya nitong tukuyin ang problema niya mismo. Kalma lang na lumapit si Zenos at sinuri ang buong katawan nito para sa anumang panlabas na pinsala pero wala siyang nakita. Pagkatapos nito ay nagpasya siyang tingnan kung may panloob na problema at agad niyang napantanto na may bukol sa loob ng tiyan nito at hindi ito sanggol. Pero habang tinitingnan niya ito ay tinanong niya kung ano yun at sinabi naman ni Lady Lo na isa iyong sumabog na bato na aksidente niyang nalunok. Tinanong siya ni Zenos kung may nagtangkang lasunin siya pero sagot ni Lo na hindi naman daw ganun. Aksidente lang daw talaga habang kumakain siya ng rice balls at tumalikod si Zenos at sinabi na hintayin na lang dahil lalabas din yun kalaunan. Pero pinigilan siya ni Lo at sinabi na medyo ninata raw niyang bato kaya ngayon ay sobrang delikado na ito na kapag gumalaw man lang siya kahit kaunti, pwede na itong sumabog. Agad na pinalibutan siya ng mga orc at sinabing mamamatay na lang sila kasama niya pero hindi siya ihiwan. Hindi naman naapektuhan si Zenos sa drama nila at gusto na lang umalis pero sinabi ni Lo na may nakatago siyang malaking kayamanan sa isa sa mga baul at gusto niyang ibigay ito kay Zenos. Medyo naguguluhan si Zenos at akala niya ay nagbiro lang ito pero biglang inihagis ni Lo sa kanya ang gintong susi at sinabing pwede niyang buksan ang kayamanan gamit ito. Tinanong siya ni Zenos kung bakit niya ginagawa ito at ipinaliwanag ni Lo na narinig daw niya na si Zenos ay laging patas maningil at kapag bata ang pasyente hindi siya kumukuha kahit piso. Gustong-gusto raw niyang ganong ugali ni Zenos at gusto niyang ipagpatuloy nito ang kabutihan ginagawa. Napabuntong hininga si Zenos at sa wakas ay nagdesisyong harapin ang problema. Lumapit siya kay Lo at kinilabas ang mahiwagang panestis at binuksan ang tiyan nito. Nagulat ang mga orc at agad siyang nilusob pero bago pa man sila makalapit ay agad na inalis ni Zenos ang mana stone at pinagaling muli ang tiyan ni Lo. Gulat na gulat si Lo dahil hindi pa niya nasaksihan ang ganitong bagay pero agad siyang nagbabala kay Zenos na itapon agad ang bato bago sumabog. Ngunit hindi man lang kumurap si Zenos at hinawakan niya ang bato sa pagitan ng kanyang mga kamao at sumabog ito ng malakas. Pagkatapos ng pansabog at pagkahupa ng alikabok at nanlaki ang mata ni Lo sa sobrang pagkabigla na makitang wala malang galos si Zenos, pinagpaglan niya ang alikabok sa sarili at ibinalik ang susi kay Lo bago tumalikod para umalis. Pinigilan siya ni Lo at tinanong kung bakit niya pa siya pinagaling kung pwede naman niya hangkinan ang lahat ng kayamanan para sa sarili niya. Pero sabi ni Zenos ay naniningil siya ng patas at masyado ng sobra ang gusto nitong ibigay para lang sa isang simpleng operasyon. Pagkatapos ng araw na yun ay nagsimula ng regular na bumisita sa kanya ang mga pinuno ng tatlong grupo kahit wala naman silang dahilan. Inisip na lang ni Zenos na siguro wala lang silang magawa sa buhay pero may hinala si Lily na gusto siya ng mga ito.
Kumpirmado naman ito ni Carmela na nagsabing lahat ng pinuno ng tatlong grupo ay baliw na baliw kay Zenos at malapit na silang maggera para sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Zenos ang usapan at binanggit na isa lang siyang ordinaryong manggagamot at wala nang iba, pero tama pala si Carmela dahil isang araw at nagpunta isa-isa ang tatlong pinuno sa klinik ni Zenos, may dalang regalo at pagkain at sinabi nilang maglalaban sila kinabukasan. Kinabukasan ay nagtipon ng lahat ng grupo sa isang malaking lugar habang nagkukwentuhan ang mga tauhan ng bawat panig, naghahanda para sa laban na magpapasya kung sino ang tunay na hari ng ilalim ng mundo. At bago pa man magsimula ang laban, dumating si Zenos at Lily sa arena, pero imbes na pigilan ang laban at to na iginiit ni Zenos na ilabas na nila lahat ng galit nila at tapusin na ang lahat ng ito. Pagkasabi nito ay agad na umatake si Zaphia gamit ang kanyang mga patalim at tinarget si Linga. Pero mabilis ang mabalahibo at nakaiwas agad at sumali naman ang orc sa gulo at tumalon kay Zaphia. Kaso naiwasan din ito kaya umatras siya. Doon na tuluyang nagkagulo at lahat ng grupo ay nagsimula na maglabasan ng sandata at magbugbugan sa isang matinding labanan, habang ang mga pinuno naman ay nagpalitan ng mga mapanganib na atake na talagang may layuning pumatay. Halatang nababahala si Lily sa nangyayari, pero habang tumatagal ay napansin nilang may kakaiba. Buong araw na silang naglalaban pero wala ni isa sa kanila ang namatay o sumuko at lahat ng sugat nila ay kusang gumagaling. Sa huli ay napagtanto ng mga pinuno na si Zenos pala ang patuloy na nagpapadaling sa kanilang lahat. Sabi ni Zenos ay wala siyang pakialam gaano pa katagal ang laban nila basta't pasyente niya sila at dumukin pa rin niya. Doon na nagsimulang tumawa ang mga pinuno at na-realize nila kung gaano kabaliw ang sitwasyon. Sa huli ay nagdesisyon silang magkaisa at itigil ang gulo at pamunuan na magkakasama ang ilalim ng mundo sa kapayapaan. Mukhang masaya talaga si Lily sa naging resulta, at habang si Zenos naman ay nagsabing singilin niya ng mahalang tatlong grupo dahil sobrang hirap raw ang gamutin ang ganoon karami na tao ng sabay-sabay. Ilang araw ang lumipas at bumalik sina Zaphia at ang kapatid niya sa klinik ni Zenos para magpadamot ulit, at nandoon din sina Linga at Lon at Chill lang habang nagpapahinga. Tinanong ni Zenos si Zaphia kung paano na naman siya nasugatan. Isa raw siyang magnanakaw na ang mga pinipiling target ay mga mayayamang mahalika, at pagkatapos niyang nakawan ng mga ito ay binabahagi niya ang kayamanan sa mga mahihirap na tao sa slum area. Kahapon daw habang ginagawa niya ito ay nasangkot siya sa gulo laban sa mga Royal Guard at doon siya nasugatan. Sabi naman ng kapatid niya ay iba raw ang nangyari sa kanya, na may baliw daw na babae na ang pangalan ay Iron Bruce ang sumalakay sa kanya habang nasa labas siya, at walang tigil na pinaputukan siya na parang totoong sundalong Amerikano. Ngumiti si Carmela at sinabi kay Zenos na pakiramdam niya ay malapit nang bumisita sa kanya si Iron Bruce dahil napagisanan niya ang tatlong naglaban na grupo sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Baka tingnan ito ng mga maharlika bilang isang banta. Sabi ni Zenos ay ayaw niya makikisali sa kahit anong ganyang gulo at umupo na lang para kumain ng handang pagkain ni Lily para sa kanilang lahat. Pero tulad ng sinabi ni Carmela na tamang nga siya sa huli, at ang babaeng kilala bilang Iron Rose ay nakapasok na sa slums at nagulat sa nakita niyang kapayapaan. Ang mga mabuhok na nilalang ay naglalaro ng baraha kasama ang mga taong butiki, at habang ang mga orc at furries ay nagtatawanan at nagkukulitan, napansin niya ang isang lizard man na tahimik lang daw nihinom ng beer, kaya nilapitan niya ito at sinabing matagal na raw mula nang huli siya makabisita sa slums at mukhang malaki na ang pinagbago ng lugar. Tumingin sa kanya ang lizard man at binanggit na yung magkakakilala na silang lahat. Napantanto nilang pare-pareho lang sila kaya wala nang dahilan para maglaban, at tinanong siya ng babae kung sino ang tagapamagitan na nagpahinto sa digmaan. Pero sabi ng lizard man ay ayaw ng tagapamagitan na pinag-uusapan siya kaya hindi niya sasabihin ang pangalan. Sa puntong ito ay galit na hinablat ng babae ang kwelyo ng lalaki at tingutok ang baril sa tiyan nito at tinatakot siyang barilin. Pero kahit na noon ay tumanggi pa rin ang lizard man ay bulgar si Zenos at nagsimulang sumigaw ng tulong. Buti na lang ay dumaan doon sina Zaphia at ang kapatid niya kaya napilitan ng babae na tumakbo palayo. Habang tumakas ay napansin niya mukhang gumaling na mga sugat sa kamay ni Zaphia. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa lungsod hanggang sa kalaunan ay napadpad siya sa klinik ni Zenos, at sa bandang gabi, pumasok siya sa silid at nagtanong kung paano makakarating sa lungsod. Pero sa mismong sandaling tinangka siyang kalungan ni Zenos, bigla siyang naglabas ng baril at pinaputok ng smoke grenade papunta kay Zenos. Habang lalaki ang mata ni Lily sa takot, hinihisip kung ano na ang mangyayari ngayon. Hindi makapaniwala si Lily na basta nalang binaril ni Krishna si Zenos sa ulo. Pero ayon kay Krishna, may dahilan siya. Bukod sa main mission niya, inutusan din siyang imbestigahan ang serye ng mga kidnapan sa lugar. Dahil tao si Zenos at elf naman si Lily, agad niyang inisip na baka si Zenos ang dumukot sa kanya, kaya walang tanong-tanong, pinaputukan niya agad. Ang daming buta sa logic ni Krishna, kaya ipinaliwanag ni Lily na parang tatay na niya si Zenos at piniling sumama sa kanya.
Napaisip si Krishna, oo nga naman, parang ang saya ni Lely para sa isang kidnap victim. Buti na lang daw, noon lethal ang bala niya, kaya siguro napuruhan lang at nawala ng malay si Zenos. Pero sa gulat niya, okay lang pala si Zenos, parang walang nangyari. Humingi siya ng sorry sa biglaang pag-atake at tinanong kung paano siya napaligtas. Sabi ni Zenos, gumamit lang siya ng simpleng defense magic para mablock ang bala. Pero duda si Krishna kasi sa pagkakaalam niya, wala pang ordinaryong magic na kayang harangin ang bala niya. Para naman kay Zenos, normal lang ang magic niya, wala siyang idea kung anong sinasabi ni Krishna. Pero bilang Vice Commander ng Royal Knights, marami na siyang nakita at ang defense magic ni Zenos halos kasing lapas na ng sa mga Grand Sorcerer. Nang mabanggit ni Krishna na isa siyang Vice Commander, biglang kinabahan si Zenos at Lely. Mukhang may plano si Krishna na mafafa-apekto sa kanila. At ayun na nga, may hihingin pala siyang tulong kay Zenos. Para makaiwas sa gulo, pumayag si Zenos na makipag-usap. Pero habang kausap si Krishna, nagpadala na siya ng babala sa lahat ng clients niya. Huwag mo nang magpakita habang andyan si Krishna. Naupo silang tatlo at sinabi ni Krishna na may secret mission siya ngayon na kailangan niya ng tulong ni Zenos. Ayaw sana ni Zenos makisangkot pero mapilit si Krishna tungkulin daw ng bawat mamamayan ang sumunod sa utos ng Knights. Dahil takot si Zenos na bafabarilin na naman siya, napilitan siyang umuo. Ang mission daw ni Krishna, hanapin at hulihin ang isang lalaki, hindi niya alam ang pangalan o itsura. Pero siya raw ang mediator na tumapos sa digmaan ng mga factions. Nang marinig ito, nabilaukan si Zenos sa iniinom niya. Pero chill lang siya at nagtanong kung bakit hinahabol ang taong yun. Ayon kay Krishna, hindi pwedeng baliwalain ng Knights ang isang taong may kapangyarihang magpatigil ng giyera. Sinubukan pa raw niyang tanungin ang mga taga-slums gamit ang puwersa, pero walang gustong magsalita. Para sa kanya, ibig sabihin lang nun ay masama ang mediator at dapat mapigilan. Sinubukan nga i-explain ni Zenos na baka gusto lang ng mediator na umiwas sa spotlight, kaya mas mabuting wag na siyang pakialaman. Tinanong siya ni Krishna kung kilala ba niya ang mediator, pero sagot ni Zenos, hula lang daw ang lahat ng sinabi niya. Kahit ganun, hindi raw niya pwedeng isang tabi ang utos ng commander niya, ang ganitong klaseng tao ay potential threat. Bigla namang sumingit si Lely, sabi niya, wala namang dapat ikabahala si Krishna, kasi mukhang ang gusto lang ng mediator ay kumita ng maayos. Pero dahil sa tono ni Lely, parang kilala niya personally ang mediator. Kaya dali-daling bawi ni Lely na hindi niya raw ito kilala. Medyo napahalata si Krishna, pero binitawan na lang muna ang issue. Medyo gumagabi na, kaya sinubukan ni Zenos na paalisin si Krishna. Pero habang palabas siya, napansin ni Krishna ang kama sa isang sulok. Nagtaka siya kung bakit may kama sa lugar na to. Ayaw sabihin ni Zenos na doon natutulog si Lely dahil may weight sa taas, kaya ang palusot niya, extra bed lang yan. Narinig to ni Krishna at agad nagtanong kung pwede siyang makitira muna. Wala pa raw siyang mahanap na base sa slums, kaya kung okay lang kay Zenos, dito na siya pansamantala. Willing naman daw siyang magbayad. Ayaw sana ni Zenos, pero baka magduda si Krishna kung tumanggi siya, kaya pumayag na lang. Tuwing may ganyang eksena, aliw na aliw si Carmela, lalo na't may bagong babaeng karibal, si Lely. Naghain ng tsaa si Lely kay Krishna, pero ayaw pala nito ng mainit, kaya hinihipa niya muna. Naiirita si Lely, obvious na ayaw niya na may kasalo sa atensyon ni Zenos. Para ipakita kung sino ang main girl, umapo siya sa kandangga ni Zenos at nagpahimas ng bulo. Medyo naguguluhan si Zenos kung bakit biglang ganito si Lely, pero si Carmela, na invisible lang sa tabi, bumulong sa kanya, selos daw si Lely. Medyo nagulat si Zenos, pero gets na niya. Habang si Lely ay todo sweet kay Zenos para ipakita kay Krishna kung sino ang asawa, deadma lang si Krishna, busy pa rin sa paghipa ng tsaa. Sa huli, napatulog si Lely, kaya maingat siyang tinakpan ni Zenos ng kumot at bumalik sa sala para ipagpatuloy ang usapan nila ni Krishna. Doon niya na ikinwento ang buong nangyari kung paano niya niligtas si Lely mula sa mga slave traders. Napalalim ang usapan at mukhang may kinalaman pa ito sa malawak na trafficking ring sa area. Wala nga lang siyang sapat na info tungkol sa grupo, pero isa lang ang malinaw kay Krishna, si Zenos ay hindi basta-basta. Sa galing ng defense magic niya, sigurado siyang isang master mage ang kaharap niya ngayon. Tinanong ni Krishna kung posible bang ma-regenerate ang buong braso kung magfo-focus ang isang tao sa healing magic. Sisigot pa lang sana si Zenos na sobrang hirap gawin yun, pero inunahan siya ni Krishna. Ayon sa kanya, imposibleng magawa yun maliban na lang kung saint level o top tier healer ka. Nagtataka si Zenos kung bakit niya bigla itong binanggit. Paliwanag ni Krishna na fa-encuentro daw niya si Zofia kamakailan at nasugatan niya ng matindi, pero kahapon parang walang nangyari. Ang hinala niya, may isang malapas na healer sa slums na kayang mag-regenerate ng buong braso. Kung totoo na to, siguradong may malaking impluensya ang taon yun sa mga pinuno ng factions. Kinabukasan, plano ni Krishna na ipagpatuloy ang investigasyon. Pero si Zenos, hindi maintindihan kung bakit agad niyang tinatawag na masama ang healer.
Tinanong niya si Krishna kung may personal ba siyang galit sa lugar na to. Umamin si Krishna, bias daw talaga siya. Noon kasing panahon, ang nanay niya ay tumutulong sa mga taga-slums. Naghahanda ito ng libreng pagkain para sa mga walang makain. Isang araw, hindi na ito nakabalik. Ayon sa mga saksi, pinatay siya para sa singsing niya. Mula noon, pinanggapo ni Krishna sa sarili na magiging isang knight at magdadala ng hustisya sa mga kriminal sa slums. Pag-alis ni Krishna para mag-imbestiga, bumalik naman si Zenos sa pagpapagaling ng mga pasyente. Dumating si Zofia na may maliit na sugat at pinatingin kay Zenos. Habang ginagamot siya, binalaan siya ni Zenos na mag-ingat dahil hindi nila alam kung kailan biglang lilito si Krishna. At hindi nga sila nagkamali, biglang dumating si Krishna, nawawala raw siya at nagtatanong ng direksyon. Nang makita niya si Zofia, agad niyang nilabas ang baril. Hindi rin nagpahuli si Zofia at hinugot ang kutsilyo niya. Tinanong ni Krishna kung may masamang healer ba talagang nagre-recruit ng kriminal sa lugar. Sabi ni Zofia, totoo ngang may healer, pero hindi ito masama. Oo, magnanakaw siya, pero alam niyang mas malala ang ginagawa ng mga nasa taas. Sa katunayan, napakuha siya ng impormasyon na ang utak sa likod ng human trafficking ay isang aristocrat. Ayaw maniwala ni Krishna kasi napatutok ang operasyon sa slums, pero paliwanag ni Zofia, palinlang lang daw yun para di mabisto ang totoo. Nag-aalangan si Krishna pero tinanong pa rin kung sino. Sagot ni Zofia, si Kalinder. Shocked si Krishna kasi kilala niya ito bilang philanthropist na tumutulong sa mga ulila. Pero sabi ni Zofia, hindi na inaasahang paniwalaan siya kasi para kay Krishna, lahat ng taga-slums ay masama. Pero si Mediator, iba, pantay ang traitor sa lahat, kahit sino ka pa. Uminit ang ulo ni Krishna sa insulto ni Zofia. Pabunot na siya ng baril pero hinarang siya ni Zenos. Hindi raw niya pwedeng hayaan saktan ng pasyente niya. Dito na umamin si Zenos, siya ang Mediator na matagal nang hinahanap ni Krishna. Ayaw maniwala ni Krishna. Hindi raw pwedeng siya ang healer dahil expert na siya sa defensive magic. Pero ayon kay Zenos, hindi naman niya kailangan maging master. Ang teknik niya ay simpleng pagpapalapas lang ng natural na function ng katawan. Kahit hindi maintindihan ni Krishna, nagpasya siyang umalis ng walang gulo, out of respect na rin sa pagtanggap ni Zenos sa kanya kahapon. Habang papalayo si Krishna, napansin ni Lely na papunta siya sa distrito ng mga aristocrats. Napagtanto ni Zenos na baka sineseryoso niya ang sinabi ni Zofia tungkol kay Kalinder. Pumunta nga si Krishna sa mansion nito, kunwari raw ay tungkol sa mga recent na pagnanakaw ang patay niya. Nagkunwari siyang gusto niyang inspeksyonin ang seguridad ng bahay para taasan ng patrol sa area. Pumayag si Kalinder at inikat siya sa buong lugar. Lahat ay mukhang normal pero napansin ni Krishna na sobrang bantay ang likod ng mansion. Bago umalis, nagpaalam siyang gagamit lang ng banyo pero ang totoo, sinilip niya ang likod bakod. Sa gulat niya, may secret passage. Bumaba siya sa tunnel at doon niya nadiskubre ang madilim na katotohanan. Totoo ang lahat, si Kalinder na ang mastermind ng trafficking ring. Pero bago siya makadalaw, lumitaw si Kalinder sa likod niya gamit ang mga baril ni Krishna na naiwan sa taas. Binaril siya at natanggal ang isang braso niya. Sa sobrang yabang, sinabi ni Kalinder na madali raw pala tanggalin sa landas ang isang knight. Bago pa siya tapusin, dumating sina Zofia at Zenos, sinundan nila si Krishna dahil kabado si Zenos na baka mapahamak siya. Tinangka ni Kalinder na patayin si Zenos gamit ang baril na na-lethal mode, pero laking gulat niya nang hindi man lang nasugatan si Zenos. Oo, masakit daw ang tama, pero buhay pa rin siya. Nataranta si Kalinder at nagtatakbong iniwan ang baril. Pinulot ito ni Zenos. Nagmamapaawa si Kalinder, buti na lang may no-kill rule si Zenos. Pero walang rule tungkol sa pananakit, kaya sinit niyang baril sa non-lethal at binaril si Kalinder sa ulo. Pagkatapos, agad niyang tinulungan si Krishna. Akala ni Krishna, katapusan na niya, wala na siyang braso at butas pang tiyan. Pero kalmado lang si Zenos, kaya daw niya yun, pero mahalang singil. Ilang minuto lang, balik normal si Krishna. Na-amaze siya, totoo nga, si Zenos ang Mediator. Ngayon, wala na siyang balak arestuhin si Zenos. Para sa kanya, bayani ito. Pero si Zenos, hindi ganon ang tingin sa sarili. Ginawa lang niya ang trabaho niya bilang healer. Para sa kanya, si Krishna ang tunay na hero. Siya ang unang kumilos para sa mga batang yun. Tinulungan ni na Zofia at ng Lizard Men iligtas sa mga bata sa dungeon. Pero parating na ang Royal Knights at ayaw na ni Zenos makipag-usap sa kanila. Kaya mabilis silang umalis. Habang palis, humabaw si Krishna. Tinanong niya kung bakit siya iniligtas ni Zenos kahit magkaaway sila. Simple lang ang sagot ni Zenos, gusto lang niya masigurado mababayaran siya. Wala pa raw bayad si Krishna sa klinik at sa healing, kaya inaasahan niya ang full payment. Bago matapos ang linggo. Ilang araw ang lumipas na mimili ng mga groceries si Zenos kasama si Lily at habang dumadaan sila sa ilang pamilyang na kalye, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan na dati siyang ulilang bata na nakatira sa Isquatel. Hanggang isang araw ay may adventurer na nagnangalang Stan na dumating doon para kumuha ng bata makakatulong sa kanya.
Hindi man lang nito inaalam kung ano ang kayang gawin ni Zenos dahil ang gusto lang niya ay may utos-utusan at tretuhin bilang alipin. Sinabi ni Zenos kay Estan na marunong siyang gumamit ng healing magic. Pero tinawanan lang siya nito dahil imposibleng makapag-aral ng ganoong klase ng mahika ang isang batang pulubi. Gayunpaman ay tinanggap pa rin siya ni Estan sa kanyang grupo at nagsimula silang magsama-sama sa mga pakikipagsapalaran. Kapag lumalaban si Estan sa mga halimaw ay nananatili lang si Zenos sa likod at mabilis niyang pinapagaling ang mga sugat ni Estan, kaya pakiramdam nito ay wala siyang talo. Inakala ni Estan na sarili niyang galing ang dahilan at wala namang silbi si Zenos kaya tinanggal niya ito sa grupo. Sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Estan ang kanyang grupong Golden Phoenix papunta sa pugat ng mga halimaw dahil may makapangyarihang maharlika na humiling sa kanila na kumuha ng balahibo ng halimaw. Relax lang ang lahat at ang ilan pa ay may hangover pa dahil parang celebrity ang pagtrato sa kanila kahit saan sila magpunta. Pagkapasok nila sa kuweba ay agad nilang nakita ang mga Flame Fox na kinutusan ni Estan ng isa sa mga miyembro na gumamit ng defensive spell sa kanya bago siya sumugod ng walang ingat sa mga halimaw. Hinagat ng halimaw ang kanyang kamay at nagdulot ito ng matinding paso kaya't bigla siyang natatarante dahil hindi siya sanay sa sakit. Habang inaatake rin ng mga Fox ang ibang miyembro at naramdaman ni Estan na puro walang kwenta ang kanyang kasama, numingon siya sa tao na inatasan sa defensive magic. Pero hindi ito makapag-focus na maayos sa mana dahil sa hangover kaya kinutusan ni Estan ang lahat na umatras. Pagkalabas nila ng kuweba at nagsimulang magsisihan ang grupo sa kabiguan nila, may isa na nagsabing baka si Zenos ang palihim na nagpapagaling sa kanila noon kaya parang madali ang mga laban. Tumanggi si Estan na maniwala dahil wala naman siyang napansin noon pero nagdesisyon pa rin siyang kumuha ng bagong healer na may tamang kwalifikasyon. Pagkalipas na ilang linggo ay bumalik ulit si Estan at ang kanyang grupo sa kuweba. Ngayon kasama na nila ang isang healer na ang pangalan ay Human at sa kasamang palad. Handa na ang mga halimaw sa pagbabalik nila kaya agad silang inatake ng mga ito. Hinaral ni Estan ang mga atake ng halimaw pero tinamaan ng fireball ang wizard ng kanilang grupo. Tumatagos ito sa defensive magic at nasunog lang katawan ng wizard at agad siyang nilapitan ni Human para gamutin pero napansin niyang kailangan ng dalhin sa ospital ang sugatang kasamahan. Samantala ay nahihirapan si Estan na tamaan ng mga halimaw at mabilis siyang napapagod, kaya't nagtataka siya kung bakit tinoon at sinabi ni Human na kailangan na nila umatras dahil mamamatay ang wizard kung magsasayang pa sila ng oras. Ayaw man ni Estan na napilitan siyang ibigay ang hutos na umatras. Pagkalabas nila ng kuweba ay sinisi agad ni Estan ang lalaki na inatasan sa defensive magic dahil hindi raw nito nagawa na maayos ang trabaho niya. Pero sinabi ni Human na hindi iyon kasalanan ng lalaki at doon niya ibinaling ang galit ni Human. Inutusan itong damutin agad ang wizard para makabalik na sila sa laban. Pero tinanong siya ni Human kung seryoso ba siya at sinabi niya na tanging ang mga santo at ilang pinakamahuhusay na healer lang ang kayang damutin agad ang ganoong klaseng pinsala. Dahil doon ay napaisip si Estan kung si Zenos na ba talaga ang palaging palihim na nagpapagaling sa kanila mula sa malalalang sugat noon pa man. Di nagtagal ay bumalik siya sa lungsod kung saan sinalubong siya ng butler ng Maharlika. Sinabi nito na nabigo siya sa kanyang misyon at hindi na siya dapat magpakita pa sa lungsod. Natarante si Estan at nakiusap ng isa pang pagkakataon at isinisi niya ang pagkabigo kay Zenos. Binigyan naman siya ng butler ng isa pang pagkakataon kaya't napagdesisyonan niya hanapin at kunin muli si Zenos para magamit ang kakayahan nito at makilala siyang muli. Maya-maya ay pumunta sina Estan at ang kasamahan niyan si Guy sa Squatel para hanapin si Zenos at nagpasya silang humingi ng tulong mula sa 3 tribo ng mga demi-human. Una nilang pinuntahan ang tribo ng mga lizardman at sinabi ni Estan kay Zaphia na hinahanap niya ang isang healer na si Zenos na dumating doon 2 buwan na ang nakalipas. Napatawa ng malakas si Zaphia na marinig iyon at sinabing mukhang totoo ng sapat na kabobo si Estan para tanggalin ang isang gaya ni Zenos na ganoon kagaling. Nainsalto ang pulang buhok at muntik ng bunutin ang espada. Pero matras agad nang mapansin niyang napapaligiran siya ng mga mandirigmang butiki. Sinabihan siya ni Zaphia na umuwi na lang dahil wala silang oras ni Zenos para sa mga hangal na gaya niya. Naghinit ang ulo ni Estan sa sinabi niya pero nang sipatin siya ng malamig na tingin ni Zaphia, napagtanto niya ang laki ng agwat ng kanilang lakas kaya umatras na lang siya. Sunod nilang pinuntahan ang tribo ng mga beastman at doon ay pinagtawanan din siya ni Linga dahil siya raw ang tanga na nagtanggal kay Zenos. Binanggit nitong ayaw niya makipag-ugnayan sa isang tulad niya. Bago pa man nakapolma si Estan para manakot doon ay tinatakot siya ni Linga gamit ang bilis nito. Pumunta naman sila sa hideout ng mga orc pero ganoon din ang tugon ni Lev na puro pangungutya. Ngayon ay mas naging maingat na si Estan at umalis na lang hindi nagpapakita ng tayabangan. Pagkalabas nila ay nagwala si Estan dahil hindi siya makapaniwalang may ganong impluensya si Zenos sa Squatel. Bigla na lang napansin ni Guy si Zenos na naglalakad kasama si Lily, kaya dali-dali silang lumapit para harapin siya. Nagpakita ng kayabangan si Estan at sinabi kay Zenos na tsambalan na nabuhay siya mag-isa sa loob ng 2 buwan. Pero sagot ni Zenos ay wala siyang oras makipag-usap at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Nainis si Estan at sumigaw na kaya siya pumunta roon ay para anyayahan si Zenos na bumalik sa kanilang grupo.
Pero malamig na tinanggihan ito ni Zenos at sinabing walang matinong tao ang tatanggap ng trabahong walang bayad at may napakasama na kondisyon. Ninsalto ang pulang buhok at sinabi kay Zenos na dapat ay magpasalamat ito dahil may pagkakataon siyang maging bahagi ng isang kilalang grupo. Napabuntong hininga si Zenos at iginiit na tutulungan niya ang grupo ni Estan kung palagang desperado na sila. Pero sa pagkakataong ito ay sisingilan na niya ng tama para sa pagpapagaling at pagbibigay ng defensive spells. Nabigla si Estan at sinabing wala namang ibang mapupuntahan si Zenos kaya hindi siya dapat naglalagay ng kondisyon. Bigla namang dumating ang ilang tao mula sa squatter at masayang nakipag-usap kay Zenos at napalibutan agad siya ng mga tao at napatitig si Estan. Litong-lito sa nangyayari at nang umalis na ang mga tao ay nagpasya si Zenos na umuwi na. Pero muling sumigaw si Estan at paalala sa kanya na siya raw ang tumulong kay Zenos noong ulila pa siya sa kalye. Sawang-sawa na si Zenos kaya sinabi niyang huli na ang lahat at habang naglalakad palayo, sinubukan na atakihin ni Estan si Zenos pero bago pa siya makalapit ay tinamaan siya ng bala at tumilapon sa gilid ng kalsada. Tinawag siyang tanga ni Kish dahil nagtangkang gumatake sa harap ng Vice Commander ng Royal Guards. Nagulat si Zenos nang makita si Kish doon at tinanong kung bakit siya nasa palte ng squatter. Sagot ni Kish ay hinahanap niya raw si Zenos pero naligaw siya at mabuti na lang at nagkita rin sila sa huli. Habang nag-uusap sila at lalo pang nalito si Estan dahil nalaman niya may koneksyon si Zenos hindi lang sa mga pinuno ng squatter kundi pati na rin sa Royal Guard. Nang bumangon si Estan ay ipinaliwanag ni Kish na inaaresto siya dahil sa tangkang pananakit. Agad niyang sinisisigay at tumakbo palayo at desididong turuan ng leksyon si Zenos dahil hindi siya pinansin. Ilang araw ang lumipas, nagtipon-tipon ang lahat sa bahay ni Zenos at pinag-usapan kung paano sila nilapitan ni Estan at ng kasama nito. Ibinunyag ng 3 pinuno kay Zenos na pinabantayan nila sa mga spy ang dalawa sakaling gumawa ito ng gulo, pero ikinagulat nila na bigla na lang silang nawala na parang bula. Nakahinga ng maluwag si Lily at iniisip na baka sumuko na sila sa paghabol kay Zenos, pero biglang lumitaw si Carmela sa likuran niya at sinabing posibleng pumunta ang dalawa sa underground deal, isang lihim na samahan na tumatanggap ng kahit anong iligal na kahilingan basta may tamang bayad. Natakot si Lily na marinig ito pero sinabi ni Zenos na sobrang mahal maningil ang underground deal. Dinagdag naman ni Carmela na kung talagang desperado si Estan na makuha siya muli, ibig sabihin ay dumaraan ito sa matinding problema at dipot sa pera. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lily na marinig ito pero biglang sinabi ni Zaphia na may isang kakaibang mersenaryo na kilalang tumatanggap ng kahit anong trabaho, kahit walang bayad basta't natutupad ang ilang kondisyon. Kinagabihan ay napansin ni Lily na gising pa si Zenos kaya naghanda siya ng tsaa para sa kanya at hinahaplos ang kanyang ulo para mapakalma siya. Nakaramdam ng antok si Lily at agad siyang nakatulog at nang matiyak ni Zenos na maayos ang tulog ni Lily at naitakip na ang kumot. Lumabas siya at nakita si Carmela na naghihintay sa labas. Hinimok siya ni Carmela na magsalita ng malaya tungkol sa kanyang grupo. Binanggit ni Zenos na sana sinuntok na lang niya si Estan sa mukha noong nagkita sila at nagtanong naman si Carmela kung paano siya naging mahusay sa healing magic. Sagot ni Zenos ay sinubukan niyang buhayin ang isang patay na tao noong bata pa siya pero grabe siyang pinarusahan ng kanyang guro dahil doon. Nagulat si Carmela sa narinig dahil ang reanimation ay isang bawal na uri ng mahika at nagsimula siyang magkwento na 300 taon na nakalilipas. Noong buhay pa siya ay may mga artificial na nilalang na ginagamit sa digmaan. Ikinwento niya ang tungkol sa mga nakakatakot na golem na ginamit ng hukbong demonyo sa kanilang labanan-laban sa mga tao. Matapos ang kwento ay nagpasya si Zenos na matulog na, ngunit bigla na lang lumilindol at agad lumipad si Carmela sa himpapawid para tingnan kung ano ang nangyayari sa squatter. Sa itaas ay nakita niyang may ilang bahagi ng squatter na nasusunog at isang dambuhalang golem ang nagwawala roon. Natarante siya at inisip na baka siya ang nakasumpa sa lugar dahil nabanggit niya ang tungkol sa mga golem. Winasak ng dambuhalang golem ang mga bahay at sinisira nito ang lahat ng madadaanan habang nagtatakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay. Dumating si Zenos para makita na malapitan ng golem at kasama rin niya si Carmela. Sabi ni Carmela na nakakahinala na may sinaunang sandata na ganito sa lansangan ng isang barong-barong. Hinihisip nila kung paano ito nakarating doon at bigla namang dumating ang 3 pinuno ng gang at natuwa si Zenos na makita silang ligtas. Sabi ng mga babae na hindi sila nasaktan pero malubhaan tinamo ng kanilang mga tauhan dahil sa pag-atake ng halimaw. Nagtanong sila kay Zenos tungkol sa dambuhalan nila lang dahil hindi pa raw sila nakakita ng ganoon. Ipinaliwanag ni Zenos na ito ay isang artificial na nilalang na nilikha gamit ang teknolohiyang may kinalaman sa mahika na dati nang inakalang naglaho na. Sabi niya, isa sa mga orc niya ang nagsabi na nagmula ang golem sa pinakaloob na bahagi ng barong-barong kaya't naisip ni Zenos kung ang underground deal may kadatawan nito at napagdesisyonan niya hunahin muna ang paggamot sa mga nasugatan at hinutusan ang 3 babae na ipunan ang lahat ng sugatan sa isang lugar. Nangako siyang mananagot ang may kadadawan ng lahat ng ito, samantala ay may isang lalaki na siyang nagpadala ng golem ang nanunood mula sa malayo habang pinagmamasdan ang nagaganap. Siya ay isang assassin na tinatawag na Guy at siya ang nasa likod ng pag-atake.
Tinanggap niya ang trabaho matapos siya lapitan ni Stan para makabawi at di rin siya naningil na malaking halaga dahil mas interesado siya sa motibo ni Stan kaysa sa pera nito. Nang malaman ni Guy na gusto lang ni Stan na ilabas ang galit niya kay Zenos at sa mga taong malapit dito, natawa lang siya pero tinanggap ang alok dahil sapat na iyon para mapawi ang kanyang baluktot na pag-iisip. Ipinakita pa niya kay Stan ang isang golem core na ginagawa niya at sinabing sapat na iyon para tuluyang talunin si Zenos. Ngayon habang pinapanood ni Guy ang golem na winawasak ang mga barong-barong, iniisip niya na sapat na ang pagiging masama nito pero hindi pa rin ito kasing bilis na inaasahan niya. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang mararamdaman ni Zenos kapag isa-isang namatay ang mga mahal niya sa buhay. Pero hindi papayag si Zenos na mangyari iyon habang kinokolekta ng 3 demi-human nagang ang lahat ng sudatan sa iisang lugar. Gumamit si Zenos ng isang makapangyarihan hilang spell na kayang abutin kahit malayo para agad na pagalingin silang lahat. Pagkatapos ay nagsimula siyang damutin ang mga may minor na sugat, pero halatang inis siya dahil hindi siya sigurado kung babayaran siya sa pag-aalaga ng dandang tao at bukod pa roon ay nasa bahay pa rin si Lily. Pinagmamasdan pa rin ni Guy ang lahat mula sa kanyang kinaroroonan at humanga siya sa galing ni Zenos sa pagpapagaling. Gayunpaman ay alam niyang hindi sapat ang pagpapagaling lang hanggat hindi nila nalulutas ang problema sa golem. Gusto niya makita kung paano ito haharapin ni Zenos. Pagkatapos ng lahat ay natapos na ni Zenos damutin ang mga sugatan at saka siya nakahinga ng kaunti. Tinitigan niya ang golem na patuloy pa rin na nanalasa sa mga barong-barong at napaisip siya kung uuwi rin ba ito kapag nagsawa na. Sabi ni Carmela sa kanya na imposible iyon dahil ang mga golem ay hindi humihinto hanggat hindi nila natatapos ang gutos na ibinigay sa kanila. Naniniwala siyang ang gutos ng golem na ito ay sirain ang mga barong-barong o isang bagay na katulad nun. Napa-facepall si Zenos sa narinig pero sinabi ni Carmela na imposibleng makadawa ng golem sa panahon na yon. Ang mga magic stone na may mataas na antas ng kadalisayan na kailangan para sa paggawa ng golem core ay matatagpuan lang sa pinakatimog na kontinente na dating teritoryo ng mga demon lord at karamihan sa mga ito ay dapat nahubos na. Bukod pa raw ng itim na sining ng mahika ay nawala na sa paglipas ng panahon at ang mga materyales na kailangan para sa paggawa ng golem ay sobrang bihira na ring matagpuan, kaya't nagtataka siya kung sino ang may access sa lahat ng ganitong klaseng yaman. Sabi ni Zenos sa kanya na wala ng saysay na pag-isipan pa ito dahil ang mas mahalaga ay sirain muna ang golem. Binalaan siya ni Carmela na delikado ito pero nagboluntaryo ang mga babae na sumama sa kanya dahil hindi nila pwedeng hayaan na basta nalang sirain ng halimaw ang kanilang tahanan. Tinanong ni Zenos si Carmela kung paano sisirain ang isang golem at sinabi nito na kailangan sirain ang core nito, kung hindi ay magpapatuloy ito sa pag-repair ng sarili. Gayunman ay ayaw ni Zenos na sirain ang core dahil balak pa niyang ibenta iyon. Pinamunahan niya ang mga babae papunta sa golem at sinabi sa kanila na gamitin ang lahat ng lakas nila sa pag-atake. Sumugod agad ang mga babae at pinalakas sila ni Zenos gamit ang mga buff magic. Naramdaman ng mga babae na mas lumakas at bumilis sila at isang malakas na suntok pa lang ay napabagsak na nila ang golem matapos mabasag ang isa nitong binti, pero agad din inayos ng golem ang sarili nito at tinamaan si Linga na dahilan para tumilapon siya. Buti na lang naroon si Zenos at agad siyang pinutektahan at ginagamot sa mismong oras ng tama. Parang hindi man lang siya nasaktan pero hindi ganoon kadali para kay Zenos dahil matagal na rin siyang hindi nakikipaglaban ng Upwell. Habang tumatagal ang laban ay unti-unti siyang gumabalik sa dating galing at sinisikap niya manatili sa malapit sa mga babae para epektibo ang mahika niya at patuloy siyang nagpapalit ng defensive at healing spells depende sa sitwasyon. Samantala ay tuloy sa pag-atake ang mga babae sa golem at napansin ni Zenos na may delay bago ito muling mag-repair. Kaya iniutos niya wasakin ang 2 binti ng golem at nagawa naman iyon ng mga babae kaya bumagsak ito. Pero huli na mapansin nila na may isang batang babae sa lugar na hindi agad na ilikas at ang golem ay babagsak ng diretsyo sa kanya. Natataranta si Zenos dahil hindi niya maaninag ng malinaw ang bata para mag-cast ng depensa kaya't nagmadali siyang tumakbo para protektahan ito. Hindi siya umabot bago bumagsak ang golem. Pero sa gulat niya ay ang mismong golem ang gumalaw para protektahan ang bata. Nagtaka si Zenos sa nangyari pero nagsimula siyang iskan ng golem habang tumatakbo palayo ang bata. Pagkatapos niya matapos ang pag-scan at dumating si Carmela at sabi niya na kakaiba ang ikinikilos ng golem. Iginiit naman ni Zenos na hindi ganap na artificial ang golem at sabi niya ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib nito ang core at hindi lang ito basta-basta na magic stone. Mula sa malayo ay pinapanood ni Guy ang lahat ng ito at napangisi nang makita niya unti-unti na naiintindihan ni Zenos ang kanyang plano. Ang totoo ang mga magic stone na meron siya ay hindi perpekto at ang pinakamabisang paraan para makadawa ng golem core gamit ang mga iyon ay ang pagsanib nito sa isang tao, pero ang mga golem na ganito ang pagdawa ay mahirap kontrolin. Sa tingin ni Guy ay hindi magiging ganoon tahirap kontrolin si Ann dahil isa siyang tanga na puno ng negatibong emosyon. Pinaniwala niya ang pulang buhok na lalaki na kailangan niya ang magic stone para sa kanyang paghihiganti at sa kanya ito pinagsanib sa bato upang maging core ng golem. Ngayon ay gusto niyang makita kung magagawa ba ni Zenos na patayin ang isang dating kaibigan para mailigtas ang mga barong-barong.
Pero si Zenos ay may ibang plano at gusto niyang tapusin ang laban nila ng personal. Sinabihan niya ang mga babae na umurong na dahil siya na lang ang makakaharap dito at sumunod naman sila. Umalis na rin si Carmela dahil malapit nang sumikat ang araw kaya't naiwan si Zenos na mag-isa kasama ang golem. Sigurado siya na si Estan ay nasa loob nito at sabi niya ay parang hindi ka panipaniwala na ang isang makasariling tao tulad ni Estan ay sumagip ng bata. Pero naalala niya na ang dahilan kung bakit na humaling si Estan sa pera ay dahil namatay ang kapatid nitong babae sa karamdaman at wala siyang sapat na pera noon para iligtas ito at tinanong niya kung pinapaalala ba ng batang babae ang kanyang kapatid at naisip ni Zenos na baka may natitira pang pagtatao si Estan pero huli na para sa kanya. Gumawa si Zenos ng isang espada gamit ang mana at saka sumugod sa golem at tinataga niya ito at sabay na putol na malinis ang dalawang braso ng halimaw habang umatungal ang golem at muling umatake si Zenos at buong lakas na sinaksak ang dibdib nito kaya't lumitaw si Estan na nakapulong sa loob. Binanggit ni Zenos kay Estan na ito na ang katapusan at walang pagkatubili niyang tinataga ito. Nagulat si Gay sa nakita dahil hindi niya inakala magiging ganoon kabagsik si Zenos pero naintindihan din niya na baka gusto lang ni Zenos dumanti sa lahat ng masamang naranasan niya. Balak na sana umalis ni Guy dahil nadismaya siya pero may nakita siyang kakaiba at hindi lang pala tinataga ni Zenos si Estan, kundi ginadamot rin niya ito kasabay ng pagsira at pinupunit niya ang mga bahagi ng katawan ni Estan na nagsanib sa Magic Stone at agad niya itong pinapalitan ng normal na katawan ng tao gamit ang mahika. Sobrang nakakapagod iyon pero patuloy pa rin si Zenos. Napamangha si Guy sa nakita at hindi niya matanggap na may tao pala may ganoong kalakas at linaw ng isip kahit pagkatapos magpagaling ng daan-daang tao buong gabi. Hindi niya maisip kung paano posible ito at nagsimulang pag-isipan muli ang kanyang mga plano. Samantala ay sinabi ni Zenos kay Estan na kung tutusin ay mas mabuti na para sa mundo kung mamatay na siya roon. Pero hindi na ito hahayaang mangyari dahil may dapat managot sa lahat ng pinsalang ginawa sa mga barong-barong at sa kanyang bayad para sa magdamag na pagpapagaling. Kaya't bubuhayin niya si Estan para masingil siya at ang kasabwat nito. Isa pa si Estan ay may dalawang malaking utang na loob sa kanya at una, noong inalis siya nito sa lansangan at pangalawa, noong binigyan siya ng gintong barya bilang pampinansyal na pamamaalam na ginamit niya para palayain si Lily. Ang desisyon na iyon ang tuluyang nagbago sa buhay niya at dagdag pa ni Zenos. Ang pinakahuli at pinakamahalagang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ay dahil isa siyang manggagamot at hindi siya papayag na may mamatay habang siya ang naroon. Kasabay nito ay buong lakas niyang tinataga ang Magic Stone sa puso ni Estan at nabasag ito at sa wakas, tuluyan ang napalaya si Estan mula sa kapangyarihan ng bato at habang nakaluhod, inamin niyang sobrang galing ni Zenos na parang gusto na lang niyang isuka ang inis. Naalala niyang tinalungan ito ang mga demi-human na babae kanina at ngayon na-realize niyang ganito rin pala ang ginagawa nito sa kanilang grupo noon, bumagsak siya sa lupa at nagmakaawa kay Zenos na patawarin siya, kahit alam niyang hindi siya karapat-dapat. Sabi ni Zenos sa kanya na tumayo na pero sagot ni Estan ay hindi siya tatayo hanggat hindi siya pinapatawad. Sagot naman ni Zenos ay bilisan na niya dahil kailangan pa niya siyang suntukin sa mukha. Napatulala si Estan pero ginamit ni Zenos ang natitirang lakas ng mana niya para palakasin ang suntok niya ng 10 beses. Habang umatras si Estan ay ngumiti si Zenos na may halong kilabot at ipinaliwanag na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay kanina ay dahil hindi pa niya ito nasuntok at doon ay buong lakas niyang sinuntok si Estan sa mukha kaya tumilapon ito. Ilang minuto pa ang lumipas bago natabuhan si Estan at pagdilat niya ay nandoon na si Krish sa tabi niya. Tinanong niya kung nasaan si Zenos at sagot ni Krish ay nakasalubong niya ito kanina at ikinwento na nito ang buong pangyayari. Sabi niya na milago na walang nasaktan sa insidenteng ito at habang buhay na may utang na loob si Estan kay Zenos. Pagkatapos ay inaresto siya ni Krish para sa napakaraming kasalanan at tinagdagan pa iyon ng public indecency. Doon lang napagtanto ni Estan na wala pala siyang saplot at ibinigay sa kanya ni Krish ang mensahe ni Zenos na kinuha na niya ang espada ni Estan para maibenta at mabayaran ang mga pinsala. Doon na-realize ni Estan na wala na talaga siyang natira at kahit na-meet pero iniwanan siya ni Zenos ng isang pamamaalam, isang gintong barya tulad ng dati niyang severance pay ay sabi ni Krish, ayaw na siyang makita pa ni Zenos kailanman at doon na paiyak si Estan na parang bata. Samantala ay pauwi na si Zenos at hirap na maglakad, pero nasalubong niya mga demi-human na babae na agad siyang inaalalayan kahit pa sinasabi niyang ayos lang siya. Pagdating nila sa bahay ay agad siyang sinalubong ni Lily at nagabot ng isang tasa ng tsaa para sa kanya bilang welcome pabalik dahil sigurado siyang ligtas itong makakauwi. Ilang araw ang lumipas ay binisita ni Kesh si Zenos para sabihin sa kanya ang tungkol sa investigasyon ng insidente ng golem. Sabi niya ay wala pa rin silang matibay na ebidensya pero naniniwala sila na ang tao na nasa likod ng golem ay yung tinatawag na Guy. Nangako si Zenos na hahanapin niya si Guy balang araw at singilin ito ng lahat ng utang niya na may tubo pa. Pero sabi ni Kesh ay mahirap iyon dahil walang iniwan na baka si Guy at ang gusali kung saan niya nakilala si Ann ay nilinis natin iniwan bago pa dumating ang mga kabalyero. Sabi naman ni Zafaya na nagsaliksik din siya tungkol dito at nalaman niya kamakailan lang sumali si Guy sa Underground Guild at madalas siyang gumalaw mag-isa. Narinig din ni Linga ang parehong kwento at ayon naman kay Levi ay normal lang daw sa Underground Guild na hindi makialam sa buhay ng iba.
Naniniwala siyang kahit tanungin pa nila ang ibang tao sa guild at wala rin silang makukuhang impormasyon. Sabi ni Keisha na ilagay na si Guide sa wanted list at kasalukuyang hinahanap ng mga kabalyero pero dahil sa galing niyang magtago ng kanyang presensya, malamang wala rin silang makikitang ebidensya. Gayunpaman ay naniniwala ang tatlong babaeng leader na lalabas din sa hideout si Guide at magiging sagabal siya. Hinatigil sila ni Keisha sa paglalabas ng haka-haka dahil hindi raw ganun gumagana ang mga bagay-bagay. Tinawag naman siya ng mga babae na ipokrito dahil nanghuhula rin siya. Depensa ni Keisha ay may sapat siyang karanasan at impormasyon para bumuo ng teorya kaya tiba raw iyon sa basta hula lang at iginiit ni Zenos na mabuti na rin nagtatalo sila ng maayos pero pinayuhan silang harapin man lang ang isa't isa habang nag-uusap dahil nakakailang na raw sa kanya. Sagot ni Keisha isa siyang idinagalang na Royal Knight kaya hindi siya pwedeng makikisalo sa mesa ng tatlong leader ng gang. Sinagot siya ng mga babaeng demi-human na ayaw rin naman nila sa kanya. Wala nang pasensya si Zenos sa mga kalokohan nila kaya itinulak na lang niya sila palabas ng klinik dahil gusto lang niya magpahinga sa araw na iyon. Pagupo niya para mag-relax habang nagbabasa ng libro ay lumapit sa kanya si Lily na may pag-aalala. Sabi niya ay parang sobrang pagod na si Zenos simula na mangyari ang golem attack kaya naisipan niya may paraan para mapagaan ang pakiramdam nito. Dagdag niya na dapat silang dalawa ay pumunta sa isang hot spring. Pero bago pa man niya masabi ng buo ay biglang pumasok si Zafaya at nagulat si Lily at ipinaliwanag nito na may naisip din siya magandang ideya para kay Zenos dahil nga mabigat pa rin ang dinadala nito mula sa insidente ng golem at dapat daw silang pumunta sa isang hot spring. Mukhang nagustuhan naman ni Zenos ang ideya pero nagalit si Lily dahil hindi na siya makakakuha ng credit sa ideya. Umalis si Zafaya matapos iyon at dumating naman si Linda na tila may hinahanap. Sinimulan din niya ang usapan sa parehong linya na mabigat ang epekto ng golem attack sa lahat at pagkatapos ay iminungkahi rin niya na pumunta sila sa hot spring. Sabi ni Zenos na maganda ang ideya pero bago pa niya masabing may napagkasundoan na sila ni Zafaya, umalis na si Linda sa bahay at iginiit sasama na siya ngayon dahil nangako raw siya at lalo na inis si Lily at dumating din si Levi at sa pagkakataong ito, agresibong tinanong ni Zenos kung pupunta rin ba siya para imbitahan siyang pumunta sa hot spring. Namula si Levi at tinanong kung paano niya nalaman at sabi niya na baka raw soulmate sila dahil pareho ang iniisip nila. Pero sagot ni Zenos ang tunay niyang soulmate ay sina Linda at Zafaya dahil pareho sila may ganung ideya. Di nagtagal ay dumating din si Sunesh at alam na agad ni Zenos na gusto rin itong kumanta sa hot spring. Sa inis niya ay sinabi na lang niya maganda ang ideya at lalong nasaktan si Lily at nanahimik na lang habang nakasimangot. Nagtataka si Zenos kung bakit parang sobrang obsessed ang mga babae sa hot spring kaya tinanong niya si Lily kung ano ba yung sinasabi niya kanina. Pero sumigaw ito na wala naman daw mahalaga. Pagkatapos noon ay dumating rin si Carmela at tinukso si Lily na natalo siya ng mga karibal niya. Sabi pa niya kay Zenos na matagal na raw siyang hindi nakakapunta sa hot spring kaya sasama na rin siya. Makaraan ang lahat ng iyon ay pumunta si Zenos sa hot spring para magbabad sa mainit na tubig at maibsan ang pagod ng katawan. Ang hindi niya alam ay hindi magtatagal ang katahimikan iyon at biglang bumukas ang pinto ng paliguan at pumasok si Zafaya. Nagpanik si Zenos at sinabing panlalaki ang paliguan at sabi naman ni Zafaya. Naglagay siya ng karapalan nagsasabing nililinas ang paliguan para wala nang pumasok. Pumasok siya sa tubig at iginiit kay Zenos na gusto raw niya maging mas agresibo sa pag-angat sa kanya pero alam niyang hindi pa tamang panahon. Sinimulan niyang ikwento kung paano siya nagbago simula na makilala si Zenos at unti-unting lumalapit habang sinusubukan na ilihis ang atensyon nito sa pamamagitan ng pag-uusap. Pero napansin niyo ni Zenos kaya nagdesisyon si Zafaya na maging agresibo na nga at sinimulang makipagbuno sa kanya para makalapit. Dumating din si Linga at tumalon papunta kay Zenos at ipinabatid na nahilo raw siya pero si Zafaya ang sumasalaw sa kanya at nagsimula na silang mag-away. Bigla na lumitaw sila mula sa ilalim ng tubig at sinabing hinihintay niya si Zenos doon buong oras. Sinugod siya ni Linga at Zafaya at nagsimula na ang gulo sa kanilang tatlo. Pumalikod na lang si Zenos dahil gusto lang niya ng kapayapaan at pagkatapos ay biglang pumasok si Kesh sa kwarto at sumigaw sa mga demi-human girls dahil nakakahiya raw ang ginagawa nila sa loob ng men's bath. Sinagot naman siya ng mga babae at iginiit na huwag siyang magkunwaring hindi rin siya nandyan para kay Zenos. Nagsimula na rin siyang makipagdaway sa kanila at nagkagulo na silang apat. Sa wakas ay nainis na si Zenos at pinalis silang lahat papunta sa women's bath. Sa di inasahan ay nandoon din ang healer na si Yam dahil may trabaho siya sa lungsod at nabigla siya na makita ang mga babae ng iba't ibang lahi na nagsasama-sama at malaman niyang may kasama pa pala silang isang elf at isang wraith. Nang makita ni Yam si Carmela ay agad niya itong sinubukan ng exorcist pero dumaan lang sa padel si Carmela at pumasok sa men's bath para guluhin si Zenos. Makalipas ang lahat ng kabuluhan ay nagtipon-tipon silang lahat para sa hapunan. Pero kahit gusto sana makikisalo ni Kesh sa lahat ay tinalo siya ng kanyang pride kaya naupo siya sa hiwalay na mesa. Maya-maya ay pinatulog ni Zenos si Lily at lumabas para uminom kasama si Carmela. Mukha pa rin siyang pagod kaya tinanong siya ni Carmela kung hindi ba siya nasiyahan sa hapunan. Sabi ni Zenos ay masarap naman sa simula pero pagkatapos ay nagpa-contest ang mga babae kung saan ang mananalo ay makakaupo sa kanyang tabi. Sa huli lahat sila ay nalasing at si Zenos ang nagbuhat sa kanila papunta sa kanilang mga kwarto.
Natawa si Carmela at binanggit sa kanya na isulit na lang ang mga ganitong aliw na sandali habang kaya pa, dahil malapit na siyang masangkot sa mas komplikado mga bagay at iginiit ni Zenos na tigilan ni Carmela ang pagbitaw ng malas. Saka siya tinanong kung paano ito nakarating doon dahil allergic siya sa araw. Pinaliwanag ni Carmela na kaya niyang mapasok ang mga bagay na may attachment siya at sa nakarang araw ay pinasukan niya ang isang lumang staff na dala ni Lily. Tinanong ni Zenos kung ang staff ba ay kanya noong nabubuhay pa siya. Gusto niya malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ni Carmela noong nabubuhay pa siya pero gaya ng dati. Tumanggi si Carmela na pag-usapan ang kanyang nakaraan at inabutan alam siya ng inumin. Kinabukasan na umaga ay ginigising ang lahat ng isang pagsabog sa kusina. Si Human ang unang tumakbo papunta roon at nadatnan niya ang may-ari na lugar na nakahandusay sa sahig. May matitinding baso sa katawan dahil sumabog ang firestones. Agad siyang nagbigay ng paunang lunas at sinabi sa asawa ng may-ari na kailangan nilang dalhin ito sa ospital para sa mas maayos na gamutan. Pero kahit ganoon ay baka hindi na nito magamit ang kamay nito muli. Dumating si Zenos at humingi ng tulong si Human sa pagbuhat ng lalaki papunta sa pinakamalapit na ospital na may advanced healing circles. Hindi pa naririnig ni Zenos ang tungkol sa mga ganitong bagay kaya na-furious siya pero sabi niya, hindi na kailangang dalhin sa ospital ang lalaki para sa ganitong klaseng pinsala. Umalis na siya at sinabing nandoon na ang kanyang sasakyan pero bago pa siya umalis, pinagaling niya ang lalaki ng libre dahil nagustuhan niya ang pagkain niluto nito at na-disappoint siya. Akala niya iniwan ni Zenos ang lalaking sugatan. Pero biglang bumangon ang may-ari ng kusina at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya at dinap na siyang maayos. Nabigla si Yam at na-realize niyan si Zenos ay isa sa mga pinakamagagaling na healer dahil nagamot nito agad ang ganoong kalubhan na pinsala. Pagbalik niya sa Royal Hospital ay sinalaysay ni Yam sa kanyang boss ang buong pangyayari at sabi ng boss niya, tiyak na gugustuhin ng bansa na isama si Zenos sa kanilang mga empleyado kung ganoon siya kadaling pero sabi rin niya, hulang pa ang impormasyon nila para mahanap si Zenos. Dahil sa ginawa nitong pagdadamot ng walang kapalit ay naniniwala siyang mabuting tao si Zenos at mas mabuting hayaan na lang siya sa ngayon. Dayon pa man na mabanggit ni Human na nakasuot ng itim na overcoat ang lalaki. Biglang naging interesado ang boss niya at nagdesisyong siya mismo ang maghahanap kay Zenos. Tinanong siya ni Human kung bakit siya nagbago ng isip at ang sagot niya ay gusto niyang makilala ang isa pang elite healer na katulad niya. Ilang araw ang lumipas ay dumating ang kapatid ni Zafia kay Zenos na may dala siyang lalaking walang malay na lumabas na siya pala ang boss ni Human. Sabi ng lizard man ay nakita niya ang lalaki na nawalan ng malay sa slums matapos umabo ng maraming dugo, kaya agad niya itong dinala roon at tinihiga ni Zenos ang lalaki sa mesa at sinimulang suriin ang katawan nito para sa posibleng sakit. Bigla niyang napansin na wasak na ang mga baga ng lalaki at napagalaman niya ito ay may sakit na tinatawag na red lung. Binanggit niya kay Lily at sa lizard gay na lumayo dahil ang sakit na ito ay mas delikado pa sa Ebola at mas nakakahawa pa sa COVID. Pero agad din siyang nagduda sa kanyang diagnosis dahil ang red lung disease ay nawala na ilang taon na ang nakalilipas dahil sa gamot. Habang iniisip niya ang ibang posibleng dahilan ay biglang bumangon ang lalaki at sinabing magaling daw si Zenos sa pag-diagnose ng sakit. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Arnardo na isang elite healer mula sa Royal Hospital. Tinanong siya ni Zenos kung bakit siya naroon at dumating si Human na natataranta at sobrang nag-aalala para kay Arnardo na sinadyang magkasakit para lang mahanap si Zenos. Tinanong ni Zenos kung totoo bang may red lung disease siya at habang umuubo ng dugo, ipinaliwanag ni Arnardo na uminom siya ng gamot na iginagaya lamang ang mga sintomas ng sakit. Uminom din siya ng panlunas na magpapagaling agad sa kanya at tinanong siya ni Zenos kung saan siya nakakakuha ng mga ganong klase ng gamot. Ibinahagi ni Arnardo na siya mismo ang gumawa ng mga iyon noong nagre-research pa siya ng lunas para sa red lung disease. Doon na-realize ni Zenos na bigatin talaga si Arnardo at si Human ay nag-fangirl mood sa kanyang boss. Ipinaliwanag niya na si Arnardo ang nakadiscover ng mga damot sa maraming delikadong sakit kaya tinawag siyang elite healer. Tumawa lang si Arnardo at iginiit na naging curious lang siya kay Zenos na marinig niya ang tungkol sa isang underground healer na nakaitim na overcoat. Pero hindi raw siya ang taong hinahanap niya. Ipinaliwanag ni Zenos na ang coat na iyon ay pag-aari ng kanyang guro pero hindi niya alam ang pangalan nito at ayon sa instinct ni Arnardo, si Zenos ay estudyante ng lalaking hinahanap niya kaya tinalok niya si Zenos na magtrabaho sa Royal Hospital dahil may masalimuot silang kaso roon. Bigla namang dumating ang tatlong demi-human Bruce dahil inilagay ni Carmela ang pulang watawat, senyales ng emergency at akala nila may masama na nangyayari kaya handa silang bubugin si Human at Arnardo kung susubukan nilang kunin si Zenos. Nagbago ng diskarte si Arnardo at ipinaliwanag niyang gagawin niya isang opisyal na quest ang pagkuha kay Zenos bilang pansamantalang healer. Hindi naman tutol si Zenos dito at hindi natuwa ang mga babae pero paliwanag ni Zenos, kailangan na niya layo ng mga elite healer sa panig niya dahil exposed na siya. Bukod pa rito ay naaalala niya na ang gamot para sa red lung disease ay libre nung ipinamigay sa slums noon, kaya gusto niyang suklian ang gutang na loob na iyon at higit sa lahat ay mukhang kilala ni Arnardo ang kanyang guro at gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Kaya pumayag si Zenos na magtrabaho kasama siya sa Royal Hospital.
Makalipas ang kaunting panahon ay dumating si Zenos sa Royal Hospital kasama sina Erin at Human. Namangha siya sa laki ng lugar at sabi niya ay masyado itong malaki at maliwanag para sa panlasa niya at tinanong kung wala bang madilim at nakakahinalang silid dahil doon siya mas komportable. Hindi nagustuhan ni Human ang asa niya pero binanggit ni Erin na pumunta muna sila sa opisina niya bago pag-usapan ang iba. Pagdating nila sa opisina ay madilim ito na parang tago at mukhang hindi maayos ang pamamalakad kaya't natuwa si Zenos at parang nasa bahay lang. Saka nagsimula si Erin sa pakay niya at sinabi niyang kinuha niya si Zenos para imbestigahan ang pagkawala ng ilang tao. Sagot ni Zenos hindi iyon ang expertise niya pero ipinaliwanag ni Erin na kailangan lang naman niyang magtanong-tanong. Bilang isang special research student na malaya siyang dumalo sa iba't ibang programa basta may sapat na rekomendasyon, mga programang hindi kayang pasukin ng karaniwang estudyante at naiintindihan ni Zenos na mas madali nito makakalap ng impormasyon pero nag-aalala siyang baka may makakilala sa tunay niyang pagkatao. Handa na pala si Erin para sa mga ganitong sitwasyon at ibinunyag niya na magpanggap lang si Zenos bilang isang magaling na healer na galing sa ibang bansa at dahil may elite healer na sumusuporta sa kanya ay walang magdududa sa kanya. Pagkatapos nito ay pumunta si Zenos sa dormitoryo at nagulat siya nang salubungin siya ni Lily ng welcome home. Tinanong niya kung anong ginagawa nito roon at ipinaliwanag ni Human na pinapayagan ang mga kamag-anak na tumira sa dorm. Ipinagmamalaki naman ni Lily na asawa siya ni Zenos pero pinapaalala ni Human na opisyal na kapatid lang siya nito. Nagpasalamat si Zenos kay Human sa pag-aayos ng papeles para madala si Lily roon dahil nag-aalala talaga siya sa kalagayan nito at umalis na si Human pagkatapos doon. Nang silang dalawa na lang ay nagsimulang kumilos si Lily na parang asawang sabik sa atensyon ng mister niya. Nagtaka si Zenos kung sino ang nagturo sa kanya ng ganitong asal at halata naman na si Carmela ang dahilan. Dumating din pala ito para tumira kasama nila at nakagawa na rin ng kaunting gulo. Binalaan siya ni Zenos na sa dami ng healer sa paligid at baka ma-exercise siya agad kapag may nakakita sa kanya. Pero sagot ni Carmela ay gusto raw niya ng buhay na mapanganib at kinabukasan ay nagalmusal si Zenos kasama si Human sa cafeteria. Tinanong niya kung paano siya makakakuha ng healer license at sabi ni Human ay kailangan muna niyang pumasok sa preparatory school para mas mapabuti ang kaalaman niya sa mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos ay kailangang pumasok siya sa isang rehistradong ospital at mag-aral doon ng ilang taon. Kapag pumasa siya sa pagsusulit ng ospital at saka pa lang siya pwedeng maging lisensyado na healer, nagulat si Zenos at iginihit na kahanga-hanga pala talaga ang mga lisensyado na healer na pailing na lang si Human sa pagka-inosente niya tungkol sa sariling kakayahan. Ipinaliwanag niya na kapag may lisensya na ang isang healer at pwede na siyang magtrabaho sa Royal Hospitals o maging adventurer, ang iba ay diretsong nagtatrabaho sa militar o para sa mga mahalika at kapag may sapat ng karanasan ng isang healer, pwede na rin siyang kumuha ng pamsusulit para tumaas ang kanyang ranggo. Sumakit ang ulo ni Zenos sa kaihisip tungkol sa lahat ng kailangang proseso kaya tinanong niya si Human kung sino ang nawawalang tao na kailangan niyang hanapin. Ibinunyag ni Human na ang nawawala ay ang senior niya na si Afrid, isang advanced healer at deputy head ng laboratoryong pinagtatrabahuhan niya. Patuloy niyang pinupuri si Afrid mabait daw ito, matalino at may malaking ambag sa pagdevelop ng ilang mahalagang gamot kasama si Erin. Tinanong ni Zenos kung may lead ba siya pero bago pa siya masagot ni Human, pumasok sa hall ang isang grupo ng mga healer na pinamumunuan ng isang kagalang-galang na matandang lalaki. Tinanong ni Zenos kung sino iyon at ipinaliwanag ni Human na si Professor Goldrin iyon, ang Vice Director ng hospital at isang Class 7 na Advanced Healer at nagtaka si Zenos kung ano ang ibig sabihin ng Class 7. Kaya't ipinaliwanag ni Human na hinahati ang mga healer sa tatlong antas at ito ang beginner, intermediate at advanced at bawat isa ay may 7 klase. Ang Class 7 Advanced Healer ang pinakamataas na antas na maaari nilang mabot bago sila ma-promote bilang Elite Healer. Humanga si Zenos at sinabi ni Human na dahil masyado na matanda ang hospital director para makapagtrabaho, si Goldrin na ang may pinakamalaming kapangyarihan sa ospital na yon. Gayunpaman ay marami na raw ang nagbago simula nang siya ang mamahala at tani mga mayayaman lang ang nabibigyan ng maayos na gamutan. Dagdag pa niya, mas interesado si Gold sa pagpapalakas ng kanyang political career kaysa sa pagpapabuti ng kanyang healing skills. May mga chismis pa na raw na ang dahilan kung bakit siya naging Class 7 ay dahil malakas ang koneksyon niya sa mga mahalika. Nagpa siya si Zenos na iwasan na lang si Goldrin pero sinabi ni Human na hindi iyon posible dahil si Goldrin ay isa sa mga pinaghihinalaan sa pagkawala ni Afrid. Matagal na raw siya nangangalap ng mga magagaling na healer para palakasin ang sarili niyang posisyon. Humingi pa nga raw siya kay Erin na hiramin si Afrid pansamantala at dahil si Goldrin ang nagpondo ng kanyang research, kinailangan ni Erin bayaran ang utang na loob at si Afrid din mismo ay gustong palawakin ang karanasan niya. Pero isang buwan matapos siyang magsimulang magtrabaho kay Goldrin at nawala na siya. Sabi ni Goldrin wala raw siyang alam tungkol dito, naiintindihan ni Zenos ang sitwasyon pero gusto niya malaman kung paano siya makakalapit kay Goldrin. Sabi ni Human na kapag patuloy siyang mahusay sa iba't ibang larangan, si Goldrin mismo ang lalapit sa kanya at hindi naniwala si Zenos dahil mababa pa rin ang tingin niya sa sarili subalit bago pa man maipaliwanag ni Human ang lahat, dumating ang isang pulang buhok na mayabang na lalaki na si Christine at bigla na lang sinimulang ininsulto si Human ng walang dahilan.
Pagkaalis nito ay tinanong ni Zenos kung anong problema ng lalaking iyon. Sagot ni Human na dating kaklase niya si Christine kaso simula na ma-recruit siya ng grupo ni Goldrin ay naging sobrang mayabang na ito. Nagdesisyon si Zenos na pumasok na sa klase niya at habang naglalakad, naalala niya kung paano sila tinuruan ng kanyang master at isa pa niyang kaibigan para maging mga healer na hindi lang nagpapagaling ng sugat, kundi tumutulong din sa mundo. Naputol ang alaala niya na magsimula na ang lesson at nagsimulang magturo ang propesor tungkol sa undead monsters. May kaalaman na si Zenos tungkol dito mula sa kanyang mga karanasan bilang adventurer, pero humanga siya sa sistematikong paraan ng pagtuturo sa ospital. Pagkatapos ay pinag-usapan ng propesor ang tungkol sa mga wraith na ang pinakamalakas sa lahat ng undead monsters at sabi niya, kaunti lang ang alam tungkol sa mga ito dahil sobrang bihira silang matagpuan at karamihan sa mga grupo na nagtangkang harapin sila ay hindi na nakabalik pa. Ipinaliwanag ng propesor na kapag may nakita kang wraith at ang pinakamainam na gawin ay tumakbo, at kung ang wraith ay marunong magsalita ay mas delikado ito at nabigla si Zenos sa sinabi niya, dahil ang kasamahan niya sa bahay ay isang wraith kaya nagpasya siyang huwag ipagsabi ito para maiwasan ang kabuluhan. Pagkatapos ay tinanong ng propesor kung may sino man sa klase ang may karanasan sa pakikipaglaban sa undead monsters, tumayo agad ang pulang buhok na si Christine at nagyabang na nakapatay na raw siya ng 30 multo sa buong karera niya, tapos hinarap niya si Zenos at tinanong kung nakalaban na rin ba siya ng mga multo. Gusto ni Zenos na makakuha ng pansin pero ayaw niyang magmayabang ng sobra, bagamat nakalaban na siya ng 50 multo ng sabay-sabay at binanggit na lang niyang kaya niyang harapin ang 30 ng sabay. Nagulat ang lahat sa narinig at tinanong siya ng propesor kung paano niya iyon nagagawa at sabi ni Zenos, kung pupunta sila sa underground dungeon at makakakita sila ng mas maraming multo kaysa lamok, ang pinakamadaling paraan para labanan ang mga ito ay gamitan ng healing spell ng sabay-sabay. Mas lalo pang nabigla ang propesor dahil kahit ang mga gold rank adventurer ay natatakot pumunta sa dungeon, pero parang wala lang ito kay Zenos at selos na selos si Christine kaya't sinundan niya si Zenos sa susunod na klase para makabawi. Ang paksa ng leksyon ay tungkol sa healing circles pero pakiramdam ni Zenos ay wala itong saysay dahil kaya niyang pagalingin ang mga pasyente bago pa siya makaguhit ng circle. Sa pagtatapos ng leksyon ay humingi ang propesor ng mga voluntaryo. Tumayo agad si Christine para magpakitang gilas at matapos niyang mapahanga ang propesor ay dinala niya si Zenos sa harap. Isa lang ang alam ni Zenos na magic circle at iyon ay ang itinuro ng kanyang guro at iyon ang idinuhit niya sa pisara. Tumawa si Christine dahil hindi raw niya nakita kailanman ang circle na iyon, pero nataranta ang propesor na makita ito at hindi raw ito healing circle kundi regeneration circle. Ipinaliwanag ni Zenos na medyo kakaiba ito kasi kusang tumutubo ulit ang nawawalang bahagi ng katawan. Mas lalong namangha ang propesor at sinabi niyang walang tao ang makakagamit ng magic circle na ito dahil sobra ang kailangang mana, pero ipinakita ni Zenos kung paano ito ginagawa at napasigaw sa tuwa ang propesor. Agad siyang inanyayahan na sumali sa laboratorio nito. Habang sinusubukan ni Zenos na umiwas sa alok na lalo namang nasusunog sa selos si Christine at sa kalaunan, umabot na rin ang balita kay Goldrin tungkol kay Zenos pero hindi na ito seneryoso dahil isa lang naman itong special research student. Bigla namang dumating ang isang tauhan niya at nagsabi na may mga multo raw na namataan sa lokal na libingan. Hinutusan ni Goldrin na magpadala ng grupo ng mga healer para harapin ito at isinama rin si Zenos para makita kung totoo bang kaya niyang labanan ang 30 multo ng sabay. Agad pumunta ang grupo ng mga healer sa libingan na pinamumunuan ni Christine, pero kalahati sa kanila ay halos maihi sa takot na makita ang mga multo. Isa-isa nilang dinagamit ang buong chant ng mga spell para i-exorcist ang mga ito pero sa tingin ni Zenos ay sobrang bagal nila. Iginiit ni Human na syempre ganoon ang inihisip niya, samantala ay sumuko na ang mga healer at nagsama-sama sa isang lugar at ganito talaga ang plano ni Zenos, na magsama-sama ang lahat ng multo sa isang lugar at agad niyang ginamit ang high heal spell at natalo ang lahat ng multo sa isang iglap. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa pero mabilis namang inangkin ni Christine ang credit at sinabi niyang siya ang tumalo sa mga multo. Inaniwalaan siya ng lahat kahit papilit ipinapaliwanag ni Human na si Zenos talaga ang gumawa noon. Sa kabilang banda ay wala nang pakialam si Zenos na kahit pasisigawan siya ni Christine at sabihing hindi siya kilalanin, wala itong epekto sa kanya at dahil dito ay napipikon si Christine at naglakad palayo pero sabi ni Zenos ay hindi pa sila natatapos sa mga halimaw. Pagkasabi niya noon ay isang malakas na pagsabog ang yumayanig sa lupa at mula roon ay lumabas ang higanteng zombie king, natakot ang mga healer pero agad silang lumiwan kay Christine at sinabing buong tiwala sila na kaya niya itong talunin. Hindi masabi ni Christine sa kanila na nagsisinungaling lang siya kanina. Kaya lumapit siya kay Human para humingi ng tulong pero tinawanan lang siya nito at iginiit na ipakita niya kung gaano kagaling ang mga miyembro ng Golden Faction sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa halimaw mag-isa. Tumalikon si Christine kay Zenos, pero ang totoo ay akala talaga ni Zenos ay kaya niyang talunin ang halimaw kaya't sinabi rin itong hindi siya makikialam. Wala nang ibang magawa si Christine kundi ang tumakbo papunta sa zombie habang nanginginig sa takot. Pinuko niya ito ng isang high heal spell pero maliit na sugat lang ang nagawa nito sa katawan ng zombie at agad itong gumaling. Natataranta si Christine dahil ang pinakamalakas niyang spell ay walang epekto. Nagsimulang umatake ang zombie king at pilit itong iniiwasan ni Christinador.
Nagtaka si Zenos kung bakit hindi lumalaban si Christine at sinabi ni Human na nagsisinungaling lang siya kanina at hindi talaga niya kaya. Hiniling ni Human kay Zenos na huwag munang tumulong dahil dapat lamang na maranasan ni Christine ang buna ng pagiging mayabang niya. Pero napansin ni Zenos na gusto talaga ni Human si Christine na isang uri ng Sunere Pro Max na hindi kaya aminin at nararamdaman. Biglang tinamaan si Christine ng Zombie King at hinawakan siya nito na mahigpit, pinipisa ang kanyang mga buto. Habang malapit na siyang kainin ay nakiusap siya ng tulong at sumagot si Zenos sa pamamagitan ng paggamit ng isang napaka-high level na skill na tinatawag na Mega Heal, kung saan napuno ang paligid ng 12-12 makukulay na healing orbs na agad na winasak ang higanteng halimaw. Pagkatapos noon ay nag-aaway na naman sina Christine at Human pero napag-isip-isip ni Zenos na mga undead monsters ay naaafit sa mas malalakas na undead, habang inihisip ng ibang tao na kaya nagtipo ng mga multo sa libingan ay dahil sa Zombie King. Napagtanto ni Zenos na ang Zombie King mismo ang lumitaw roon dahil sa presensya ng pinakamalakas na undead na si Carmela na nasa ospital ngayon. Pagka-uwi niya ay tinanong niya si Carmela kung may alam ba ito tungkol sa biglaang pagdami ng mga nilalang na undead sa paligid. Sa totoo lang ay wala siyang ideya na nakakaafit pala siya ng mga undead na halimaw. Tinanong niya si Zenos kung palalayasin ba siya dahil dito pero nag-iisip si Zenos at dahil sa epekto ni Carmela sa kanyang paligid, naniniwala siyang mas magiging ligtas ang lahat kung mananatili siya sa tabi nito. Hinilig si Carmela sa narinig dahil sa unang pagkakataon simula na maging undead siya, may nagsabi na gusto siyang makasama. Kaya nangako siyang mananatili sa tabi ni Zenos pero uunahin pa rin niya asarin ito sa tuwing may pagkakataon. Kinabukasan ay nakipagkita si Crescent sa kanyang supervisor at pinuri siya nito sa husay niya sa isinagawang exorcism. Ayon sa ibang estudyante na si Crescent daw ang humawak sa buong laban gamit lang ang isang malaking spell pero alam ni Crescent na si Zenos talaga ang may gawa nito. Dahil sa kanya napunta ang lahat ng credit at sinabi ng supervisor na baka hindi na danoon tadaling si Zenos gaya ng sinasabi ng mga chismis, kaya hindi siya tatanggapin sa grupo ni Gould at pwede sana manahimik na lang si Crescent at kunin ang lahat ng papuri, pero nakakaramdam na siya ng konsensya kaya nagsalita siya at inamin niyang hindi siya ang tumalo sa mga halimaw. Si Zenos daw ang lumaban sa undead at sa hari ng zombie at nakita niya ito mismo na pagkaalis niya sa opisina ng supervisor. Naiinis siya dahil sobrang naapektuhan ang reputasyon niya sa pag-ami na kinuha niya ang credit pero iniligtas siya ni Zenos. At ngayong sinabi na niya ang totoo ay sigurado siyang matatanggap si Zenos sa research lab kaya't quits na sila. Maya-maya ay masayang lumapit si Bernardo kay Zenos at pinanggit na tinatawag siya ng research lab ni Gouldrin. Mukhang iimbitahan na siya na sumali sa grupo nito at masaya si Zenos sa balita pero medyo nagulat siya dahil inakala niyang kinuha ni Crescent ang lahat ng credits sa nangyaring exorcism. Pero kahit ano pa ang nangyari ay masaya siyang nalampasan na niya ang unang pagsubok sa pag-iimbestiga kay Gouldrin. Pero sinabi ni Bernardo na marami pa siyang kailangang gawin dahil dadaan pa siya sa interview ng mismong propesor. Nagtanong si Zenos kung bakit ang dami pang kailangang gawin para lang makasali sa isang research group. Pero dahil napakalakas ni Goldin at sobrang maingat ito sa mga taong pinapalapit sa sarili niya. Nagtanong ulit si Zenos kung bakit ganoon kalaki ang kapangyarihan ni Goldin gayong isa lang naman siyang advanced healer ni hindi ba't dapat mas malaki ang impluensya ng isang elite healer tulad ni Bernardo. Sinabi ni Bernardo sa kanya na ang isang titulo ay hindi laging katumbas ng kapangyarihan lalo na sa kaso niya. Dahil nakuha lang niya ang kanyang titulo sa paggawa ng mga gamot. Hindi masyadong naiintindihan ni Zenos ang politika sa likod nito pero sinabi niya na pupunta na siya sa interview kaya binati siya ng iba ng good luck. Pagdating ni Zenos sa meeting room ay nagpakilala muna si Gould at pagkatapos agad siyang tinanong kung ano ang kaya niyang gawin. Sumagot si Zenos na isa siyang healer kaya't pinadawalan niya ay ang paghilom ng mga sugat pero sabi ni Gouldrin, hindi sapat yun at kahit sinong healer ay kaya magpadaling pero kung may talento si Zenos, dapat ay mas mataas pa ang layunin niya. Ayon kay Gould ay dapat alam na ni Zenos na sa bansang ito ay napakalaki ng impluensya ng mga healer. Sa katunayan ay hindi raw kalabisan sabihin na ang buong bansa ay nakatayo lang dahil sa mga healer. Pero ang nakikinabang lang sa mga sakripisyo nila ay ang mga nasa kapangyarihan. Kaya gusto ni Gould na mapabilan sa mga namumuno na hindi dahil sa kabutihan loob, kundi para siya rin ay makinabang sa sistema at naniniwala siya na ang halaga ng isang tao ay nakabase lang sa kung ano ang kaya nilang ibigay, kaya wala siyang balak damutin ang mga mahihirap. Pagkatapos na mahabang paliwanag niya ay inutusan niya si Zenos na iguhit muli ang magic circle na ipinakita niya sa klase para masuri siya ng maayos at hindi alam ni Zenos kung ano ang mapapatunayan ng pagguhit ng magic circle, pero ginawa niya pa rin ito. Nang makita ni Gould ang guhit ay tumayo siya at sinabi kay Zenos na pwede na siyang sumali sa research lab simula kinabukasan. Kinabukasan ay habang naglalakad si Zenos sa hallway, bigla siyang nadaanan ng mga miyembro ng research lab ni Gould. Sa pinakahuli ay nakita niya si Crescent na nagsabing bilisan niya at pumila na at doon ay tinanggap siya ni Crescent sa grupo ng nakaliti, pero pinapaalalahanan siya na dahil mas nauna siya sa grupo, dapat respetuhin siya ni Zenos bilang nakatatanda. Dagdag pa niya ang tanging dahilan kung bakit natanggap si Zenos ay dahil inirekomenda siya nito. Nagtanong si Zenos kung bakit sinabi ni Crescent ang totoo na dayong mas madali sana magsinungaling at protektahan ang kanyang reputasyon.
Ang totoo ay nakonsensya raw siya pero isa pa at naisip din niyang pwedeng makisabay sa tagumpay ni Zenos kung sasali siya sa grupo. Pinahalagahan ni Zenos ang pagiging tapat nito kahit papaano pero nagtaka siya kung bakit nakapila sila. Ipinaliwanag ni Crescent na bahagi ito ng araw-araw na pagbisita ni Good sa mga pasyente. Nagtanong si Zenos kung kailangan ba talaga ng ganito karami na healer para sa isang pasyente. Pero ayon kay Crescent na parte ito ng pagpapakitang dilas dahil tani mga makapangyarihan lang ang banibisita ni Gould. Nandito lang si Zenos para imbestigahan si Goldrin pero hindi niya iyon magagawa kung nasa pinakadulo siya. Kaya nagpasya siyang tumakbo papunta sa unahan ng pila at sinabi ng pasyente kay Goldrin na sumasakit ang kanyang pasimula kahapon. Nang suriin ito ni Goldrin ay nalaman niya isang simpleng problema lang pala kaya't sabi niya na 3 lang sa mga tauhan niya ang kailangan para ayusin ito. Hindi alam ni Zenos kung ano ang ibig sabihin nun pero nakita niyang nagcast ng spell si Gould at kinuha ang enerhiya mula sa 3 estudyante. Ginamit niya ang enerhiya iyon para pagalingin ang bukong-bukong ng pasyente, pero tila naapektuhan ang mga estudyanteng ginamit niya at agad na bumalik si Zenos T. Crescent at tinanong kung alam ba nito kung anong klaseng mahika ang ginamit ni Goldrin. Ipinaliwanag ni Crescent na ang specialty ni Goldrin ay health transfer magic. Isa itong uri ng mahika na pwedeng ilipat ang lakas buhay ng isang tao sa isa pa, dahil dito ay posible ang paghilom ng malulubhang sugat kahit hindi malakas ang manggagamot. Halimbawa kung may taong sugatan ay pwedeng gamitin ang buhay ng iba para mapabilis ang paggaling nila. Pero kapag mas malala ang sugat na mas maraming lakas ang kailangan kaya't kadalasan hinahati-hati ito sa ilang tao. Sa karamihan ng kaso ang negatibong epekto ay kaunting pagkapagod lang. Sabi ni Zenos ay mukhang interesante ito at doon niya naintindihan kung bakit sobrang interesado si Goldrin na panatilihin ang maraming healer sa paligid niya. Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto maging healer ng mga tao ay dahil gusto nilang tumulong at magpadaling ng kapwa. At sa isang perpektong mundo ay tama sana iyon. Pero sabi ni Crescent ay bahagi lang iyon ng totoo na may mga chismis kasi na ang kasalukuyang direktor na si Scholar ay malapit na magretiro. Kaya si Goldrin ay nagpapalakas ng suporta para sa nalalapit na eleksyon. Nagpasalamat si Zenos T. Crescent sa pagsagot ng lahat ng tanong niya. Pero habang andoon na rin ay tinanong niya ito kung may kilala ba siyang tao na nagngangalang Alfred. Kinumpirma ni Crescent na kilala niya si Alfred pero hindi naman sila doon noon ka-clues. Invited raw si Alfred sa isa sa mga dinner party ni Goldrin at pagkatapos noon ay bigla na lang siyang nawala. Tinanong ni Zenos kung anong ibig sabihin ng dinner party. Ipinaliwanag ni Crescent na madalas magdao si Gold ng mga dinner party para sa mga paborito niyang tauhan. Isang malaking karangalan ang maimbitahan sa ganoon pero matapos ma-invite si Alfred, hindi na siya muling nakita ng kahit sino at ikinwento ito lahat ni Zenos kay Arnardo at inakala niyang sapat na ang investigasyon niya. Pero sabi ni Arnardo ay malayo pa sila sa katapusan at bagamat malinaw na may kinalaman si Goldrin sa pagkawala ni Alfred, kulang pa rin ito para patunayan na siya talaga ang may sala kaya kailangan ni Zenos na maging isa sa mga paboritong tabuhan ni Gould at makapasok sa dinner party para matuklasan ang buong katotohanan. Nangakong magbabayad ng dagdag si Arnardo kung may isa sa katuparan nito ni Zenos. Kahit gusto na sanang umuwi ni Zenos ay pumayag siyang manatili at ipagpatuloy ang investigasyon pero anuman ang kalabasan nito, gusto niyang sabihin sa kanya ni Arnardo ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang master kapag tapos na ang lahat. Samantala sa slums ay abala si Linge sa pagbubukas ng kandado ng klinik ni Zenos at sa huli, nakapasok din siya at narito siya para tumulong at linisin ang lugar habang wala si Zenos pero hindi rin masamang maamoy ng gamit nito habang andon siya. Bigla niyang naramdaman na may iba pang tao sa loob kaya agad siyang naghanda para lumaban, pero laking gulat niya na makita niyan si Zafaya pala iyon at nagtanungan sila kung bakit naroon ng isa't isa. Pero napansin ni Linga na may hawak ring mop si Zafaya kaya't mukhang pareho sila ng plano. Ilang sandali pa ay sinipa ni Lo ang pinto para makapasok dahil gusto rin niyang linisin ang klinik para kay Zenos. Hinaasahan na ni Zafaya at Linga na darating sila pero sana raw hindi na lang niya sinipa ang pinto dahil mas lalo lang tuloy dumami ang linisin nila. Kinabukasan sa kabisera ay nakipagkita si Zenos kay Crescent at sabi ni Crescent, bibigyan daw siya ng napakagandang oportunidad at bantayan ng aladang aso ni Goldrin at sa totoo lang, gusto lang talaga ni Crescent na ipasa kay Zenos ang trabaho niya sa pagbabantay ng aso. Nagtaka si Zenos kung talagang bahagi ba si Crescent ng research team kung ganito lang ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Crescent na si Goldrin ay may pagpupulong kasama ang 7 pangunahing noble na sinusubukan niya makuha ang suporta, kaya't kailanang may magbantay sa alaga niya. Wala namang problema si Crescent doon dahil naniniwala siyang makakangat siya sa posisyon sa pamamagitan ng pagtulong-tulong kay Goldrin. Nagtanong si Zenos kung talagang inaasam ni Crescent ang promosyon at sagot nito, yun lang daw talaga ang dahilan kung bakit siya nagpapakapagod sa lahat ng ito. Kapag na-promote siya ay mapapabilang siya sa pinakamataas na antas ng lipunan at makukuha na niya ang lahat ng mamahaling bagay na gusto niya. Medyo nalito si Zenos at dahil akala niya ang dahilan kung bakit nagiging healer ang mga tao ay para tumulong at magpagaling at sa isip niya ay dapat na ganoon. Pero sabi ni Crescent ay hindi ganoon gumagana ang mundo at oo. Dati raw pinangarap din niya magpadaling at magligtas ng buhay pero ang healing magic ni Crescent ay may limitasyon na hindi ito makapangyarihan sa lahat, kaya may hangganan lang din ang kaya niyang gawin.
Dahil hindi niya kayang iligtas ang lahat ay mas pinili niyang gamitin ang kanyang kakayahan para makaipon ng yaman para sa sarili niya. Biglang lumapit ang isang lalaking nagnangalang Bonds at tinanong si Crescent kung siya na naman ba ang naatasang mag-alaga sa aso ni Goldrin. Sabi ni Crescent ay ginagawa lang niya ang dapat niyang gawin pero sagot ni Bonds, kung gusto niyang humasenso sa buhay ay mas kailangan pa niya ng higit pa sa paglalapit-lapit kay Goldrin at doon ay humalis si Bonds pagtatapos. Tinanong ni Zenos kung sino ang lalaking iyon at ipinaliwanag ni Crescent na si Bonds ay ang unang sekretaryo ni Goldrin, pero hirap si Zenos maniwala na ang ganoong asal ay taglay ng isang sekretaryo at naiintindihan ni Crescent ang duda niya. Pero kaibigan daw kasi ni Gold si Bonds noon pa kaya nakuha niya ang trabaho dahil sa palakasan. Halos wala siyang ginagawang trabaho at biglang sumigaw si Bonds ng pangalan ni Crescent at mukhang narinig niya ang paninira nito at inihagis ang bote ng alak papunta sa kanya. Buti na lang ay sobrang lasing si Bonds kaya hindi siya natamaan pero bumagsak ang bote malapit sa aso ni Goldrin at ito si Madam Milk. Natakot ito kaya tumakbo palayo. Natarante si Crescent dahil alam niyang papatayin siya ni Goldrin kapag nawala ang alaga nito. Kaya agad niya itong hinabol at habang tumatakbo si Milk papalabas sa kalsada ay may kilisa na dumaan at nabundol siya. Agad tumakbo si Crescent sa kanya at sinubukan na pagalingin ang mga sugat nito. Kahit ginamit na niya ang high-level healing ay hindi pa rin sapat para maibalik ang dati nitong anyo na halos pancake na ang katawan ni Milk. Sinabi ni Zenos na huwag na siyang mag-alala dahil napahinto na naman ni Crescent ang pagdurugo, kaya't mabubuhay pa si Milk. Pero para kay Crescent ay hindi pa rin iyon sapat at kahit mabuhay si Milk magkakaroon siya ng peklat at ang tanging dahilan kung bakit gusto siya ni Goldrin ay dahil sa perpekto at mabulan niyang balahibo. Kapag nalaman ito ni Goldrin tiyak na katapusan na niya. Ayaw ni Zenos na mapahamak si Crescent kaya tinaas niya ang kamay at sinimulan niyang pagalingin si Milk. Hinipigilan siya ni Crescent at sinasabing wala din namang silbi dahil kahit kaya niyang talunin ang isang zombie king, kailangan na mataas na finesse para ma-regenerate ang balat at karaniwang elite healer lang ang nakakagawa noon. Pero habang salita siya ng salita ay tapos na pala si Zenos sa paghilang kay Milk, balik na ito sa dati na parang walang nangyari at naayos pa ni Zenos ang mga nabali na buto kaya makakadalaw na muli ito ng normal. Gayunpaman ay sinabi niya na mas mabuting magpahinga muna si Milk na yon. Maya-maya ay umuwi na si Zenos at nadatnan niyang naghihintay sa kanya si Human. Tinanong niya kung may problema ba at sagot nito ay wala naman at gusto lang daw niya yayain si Zenos na maglakad-lakad. Medyo nagulat si Zenos sa request pero pumayag naman siya. Habang nasa kabubatan sila at tinanong ni Zenos si Human kung may gusto ba siyang sabihin, hinarap siya ni Human at humingi ng tawad at kung naging mas malakas lang daw sana siya, baka nakuha niya ang atensyon ni Goldrin at hindi na sana nadamay si Zenos sa lahat ng kabuluhan na ito. Sinabi ni Zenos na hindi na niya kailangang humingi ng tawad dahil binabayaran naman na siya ni Becker sa lahat ng effort niya. At bukod doon kung hindi dahil sa pagkakataon nito ay hindi sana siya nakapasok sa Royal Hospital at hindi niya sana natutunan ang maraming bagay tungkol sa kanyang master. Marami siyang napapala sa karanasang ito kaya tiniyak niya kay Human na hindi ito dapat makaramdam ng pagkakabutan ng loob. Napangiti si Human sa sinabi niya pero ngayong nabanggit ni Zenos ang tungkol sa kanyang master. Napaisip siya at hindi niya talaga alam kung anong klaseng tao ito. Kaya tinanong niya si Zenos kung sino ba talaga ang master niya at sagot ni Zenos, sa totoo lang ay hindi rin niya sigurado na medyo misteryoso kasi ito pero ito ang nagturo sa kanya kung paano magbasa, magsulat at ng maraming bagay tungkol sa healing magic at sa mundo kaya't halos buong buhay niya ay utang niya rito. Sabi ni Human ay parang kapareho lang ng sitwasyon nila ni Ernardo at noong nagsisimula pa lang siyang maging healer, si Ernardo ang humampon sa kanya at nagturo ng lahat ng kaalaman niya sa research. Pero dahil sobrang tutok ni Ernardo sa research niya at iniwan siya ng kanyang nobya kaya't mula noon, si Human na ang nag-aalaga sa kanya. Medyo katuda-duda yun kaya tinanong ni Zenos kung anong klaseng relasyon meron sila ni Ernardo. Sinabi ni Human na si Ernardo ay kanyang tiyuhin kaya't malapit sila sa isa't isa. Ilang sandali pa habang naglalakad pabalik sa campus ng Royal Hospital, biglang tumakbo si Crescent papalapit sa kanila at napaluhod ito at nagmamakaawang humingi ng tulong kay Zenos, at sa hitsura ni Crescent malinaw na malalim na problema ang pinasok niya.